Isang napakalakas at sinaunang druid ang sa wakas ay na-reincarnate sa modernong mundo para lang mapagtanto na sobrang humina ang kapangyarihan niya. Napunta siya sa katawan ng isang lalaking namatay sa heart attack sa edad na 28. Matapos magpagalagala sa kalawakan ng napakatagal, pinili ng maalamat na nature mage na si Theophil ang isang mahinang sisidlan na nagngangalang Kang Sihyon. Paggising niya sa ospital, bumungad sa kanya ang kapatid niyang si Shu na humahagulgol. Dahil sa matinding sakit ng ulo na naglipat ng mga alaala ni Kang diretso sa utak niya, kusa niyang naintindihan ang wika at napagtanto kung ano talaga ang nangyari. Lumalabas na ang bago niyang 370 pound na katawan ay pag-aari ng isang stress na office worker. Literal na namatay ang trabahador na ito matapos saluhin ang isang ligaw na electric scooter para iligtas ang isang 6 na taong gulang na batang babae. Sa pagtanggap niya sa bagong pagkatao bilang Kang, naisip ni Argay na kailangan niya talagang mag-cardio ng matindi kung gusto niyang mabuhay. Sinubukan niyang itest ang dati niyang nature magic gamit ang isang simpleng bloom spell. Madali siyang nakapagpatubo ng mga bulaklak pero biglang naubos ang mana niya. Sa modernong mundong ito, mabilis maglaho ang natural energy sa sandaling ipunin mo ito, na parang hatol ng kamatayan para sa isang druid. Habang nagpapahinga siya sa hagdan para humabol ng hininga, kinamusta siya ni Shu, na labis pa ring natrauma sa muntikang pagkawala ng kaisa-isang pamilya niya. Kaswal lang na ibinunyag ni Kang na nag-resign siya dahil ninakaw ng manager niya ang 3 buwang proyekto niya. Nakakagulat na kalmado lang siya tungkol dito dahil nag-a-adjust pa siya sa natitirang emosyon ng bago niyang katawan. Sa halip na magtrabaho, plano niyang ibenta ang kanyang apartment at lumipat sa probinsya para magpagaling. Karamihan nito ay dahil lihim niyang kailangang tumira malapit sa gubat para makapag-ipon ng natural energy. Naisip ni Sean na makakabuti sa kanya ang paghahalaman, pero nakiusap siyang simulan ulit ni Kang ang pag-upload sa patay na niyang YouTube channel para naman mabantayan niya ito mula sa malayo. Dahil ayaw niyang ma-stress ang kapatid niya, nakipagkasundo si Kang. Pumayag siyang gawing faceless vlog ang channel na i-update lang niya kapag gusto niya. Pagkatapos nilang mag-usap, biglang lumapit ang isang babae para humingi ng tawad. Agad na napigil ng katawan ni Kang ang paghina nito, hudyat na sobrang in love ang orihinal na lalaki sa kanya. Pero mabilis na nagbigay ng babala ang matalas na kutob ng sinaunang druid. Nagpanggap siyang nakikisimpatya tungkol sa naging operasyon nito. Pero ayon sa mga bagong alaalang nakuha niya, ang babaeng ito ay purong toxic na basura. Lagi niyang pinapasa kay Kang ang lahat ng trabaho niya at sinisisi rito ang mga sarili niyang pagkakamali. Alam ni Kang kung ano talaga ang nangyayari, pero nagpaubaya na lang siya. Sinubukan ni Seo na kunin ang atensyon ni Kang saka nagpaalam dahil may naghihintay siyang bisita. Nang papaalis na si Seo, humingi ng tawad ang babae, pero sinabi ni Seo na huwag siyang mag-alala. Pinanood ni Kang ang pag-alis ng kapatid niya saka napabuntong hininga sandali. Humarap siya sa babaeng mukhang nagulat, at may halong paghihinalang tinanong kung anong ginagawa nito doon. Napahiya siya at muling humingi ng tawad. Napansin ni Kang na halatang natataranta siya. Siguradong ikinagulat niya ang biglaang panlalamig nito dahil nakasanayan niyang malambing at mabait siyang kausapin nito. Nag-open up siya tungkol sa proyektong kinasangkutan ni Kang, pero sumagot si Kang na wala siyang maalala. Tutal, dumaan siya sa isang malaking operasyon na may anesthesia, kaya may mga bagay lang talaga siyang hindi na maalala. Nawalan siya ng imik nang sabihin ni Kang na wala na siyang pakialam sa mga yon. Sinabi niyang isang malaking problema ito, tapos ay sinubukan siyang kumbinsihin at malambing na nagmakaawa na mahihirapan talaga siya kapag wala ang tulong nito. Saglit na hindi nakapagsalita si Kang, bago siya biglang tinawag na isang banshee, dahil bistado niya ang ganoong kalinaw na panlilinlang. Napabuntong hininga siya, sabay isip na mukhang wala talagang taste sa babae ang orihinal na Kang. Sinabi niya sa babae na ginagamit lang siya nito noong una pa lang at tinanong kung hindi ba masyadong bastos na habulin ang isang tao na kakaresign lang, lalo na't kaya naman pala nito mag-isa. Sumigaw ang babae na kaya naman niya, pero nagtatanong lang siya bilang respeto sa taong may hawak noon. Sumagot si Kang na hindi na siya ang may hawak ng proyekto. Naggitngit siya sa galit sabay sabing kaya lang niya yon nasabi ay dahil nag-aalala siya rito. Napabuntong hininga si Theophil nang mapansing unti-unti nang kumakalma ang nag-aalab niyang damdamin. Sinabi niya na ang mga damdaming ito ay pag-aari ni Kang, at iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan ng putulin doon ang anumang ugnayan nila. Tumayo siya at sinabing wala na silang dapat pag-usapan pa, sabay tawa at formal na nakiusap na i-message na lang sa kanya ang iba pang detalye. Naglakad siya palayo at iniwan ito. Galit siyang sumigaw, na sanay mabilis na siyang gumaling. Napansin ni Theophil na magaling siyang magsabi ng mga bagay na hindi naman talaga niya nararamdaman. Siyempre, babaliwalain niya ang lahat ng tawag mula sa opisina. Biglang may dumapong ibon sa balikat niya. Mabilis na lumipas ang panahon sa ospital na parang simoy ng hangin sa umaga. Lumipat ang eksena sa isang plato ng makikinang na strawberry. Marami na ang nangyari mula noon. Araw-araw nag-ensayo ng matindi si Kang, at ang mga taong dati minamaliit siya ay nagsimula na siyang suportahan.
Kinalaunan ay kumalat ang balitang isang sikat na idol ang kapatid niya, at dumami ang mga taong nagpakita ng maliliit na kabaitan sa kanya. Ipinaliwanag ng nurse na dinala niya ang mga prutas dahil mas magaan ito sa tiyan. Kumuha si Kang ng isang strawberry at kinagat ito. Namangha siya sa sarap nito habang pinupuno ang bibig niya ng matamis at medyo maasim na lasa pati na ng mabangong amoy. Natawa ang isang nakatatandang babae at tinanong kung paano niya nagagawang mukhang napakasarap ng mga strawberry. Sabi niya, iisipin ng sinumang manonood na ngayon lang siya nakakain nito. Ito nga talaga ang unang beses ni Theophil, pero pinagtakpan niya ito, at sinabing matagal-tagal na rin kasi simula nang huli siyang kumain ng prutas. Muli niyang ninamnam ang mga strawberry, at pakiramdam niya'y naglalakad siya sa loob ng isang botanical garden. Bigla siyang natauhan. Tinanong ng babae kung may dumi ba ang strawberry base sa naging reaksyon niya. Sumagot siya ng hindi. Sadyang napakasarap lang talaga nito. Patuloy lang sa pagkain si Kang, sabay sabing nararamdaman niyang sinisipsip ng katawan niya ang natural energy ng prutas. Tiningnan niya ang strawberry, at sinabing nakahanap siya ng isa pang dahilan para magmadaling lumipat sa probinsya. Mabilis na lumipas ang panahon, at dumating na ang araw ng paglabas niya sa ospital. Sinabi ng nakatatandang babae na sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng taong kasing desidido niya. Tiningnan niya ito at sinabing hindi biro ang pumayat ng 20 kilo. Tapos ay pinisil ang pisngi nito, at idinagdag na kailangan pa nitong magbawas ng timbang. Nagpasalamat si Kang sa pag-aalala niya at magalang na humiling na sanay gumaling na rin siya agad. Binigyan niya ang babae ng masaganang natural energy. Hindi siya tuluyang mapapagaling nito pero tiyak na makakatulong ito. Sinabihan siya nito na patuloy lang nang umiti ng ganoon dahil gumagaan din ang pakiramdam niya. Tinanong siya nito kung saan siya pupunta dahil narinig niyang ibinenta nito ang kanyang bahay. Napasabi na lang si Kang ng anang medyo alanganin. Tapos ay ipinaliwanag na nagdesisyon siyang pumunta sa probinsya para magpagaling sa isang tahimik na lugar kung saan hindi na niya kailangang mag-alala sa syudad. Tinanong niya kung pamilyar ito sa Mount Baiko. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating din siya sa wakas na sobrang pagod na pagod. Nakalabas pa ang dila ni Kang sa sobrang pagpapawis, pero ito na ang lugar na titirhan niya. Napabuntong hininga siya, sabay sabing nakakapagod talaga yon, pero mabuti na lang at naipadala na niya ng maaga ang kanyang mga gamit. Nagsimulang maglakad si Kang papunta sa bahay na binili niya ayon sa rekomendasyon ng isang kakilala ni Sho. Bakas ang kalumaan kahit saan, at ang makalat na paligid ay nagbigay rito ng isang kaakit-akit na aura na parang tumanda na ang lugar kasama ng bahay. Napansin ni Kang na nakatayo ito sa mismong dalisdis ng Mount Baiko. Huminto siya at pumikit para damhin ang ihip ng hangin at ang kalikasan sa paligid niya. Pagkatapos ay umupo siya at sinabing ang paglipat sa probinsya ay isang tamang desisyon. Pero unti-unti siyang nakaramdam ng pag-aalangan. Kailangan niyang bunutin ang lahat ng matataas na damong ito at inaming baka medyo iba ito sa mga naiisip niya noon. Bigla siyang bumulong ng isang kataga sa ibang wika na ang ibig sabihin ay, huwag mong tisurin ang upuan na wala naman sa dinadaanan mo. Sinabi ni Kang na hindi kailangang mamroblema sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Sa kanya itinupi ang kanyang manggas at sinabing, bakit hindi ko nasimulan ang paglilinis ng bahay? Hanggang sa bigla siyang nakatuklas ng isang maliit na balon sa likod ng kanyang bahay. Lumipat ang eksena. Nagpahinga saglit si Kang para pumunta sa palengke at bumili ng mga pagkain. Medyo masigla ang lugar at may aso pang ang paggalagala sa gitna ng mga dalandan. Napansin ni Kang kung gaano kasigla sa lugar na yon. Isinandal niya ang kanyang bisikleta sa pader at nagbasa ng karatula na nagpapaliwanag na ginaganap ang palengking ito tuwing ika-5 araw. Bigla siyang nakaamoy ng masarap at nakakita ng isang food stall. Mukhang napakasarap ng mga pagkain, pati na rin ang mga sushi roll. Nakilala ni Theophil ang mga ito bilang mga street food na nakita niya sa alaala ni Kang, kaya naglaway siya. Malambing na tinanong ng nagtitinda kung gusto niya bang bumili. Tumanggi siya at nagmamadaling umalis, sinabing kailangan muna niyang ibalik sa normal ang katawan niyang ito. Makalipas ang ilang sandali, napanganga na lang ang isang matanda. Tinatanong kasi siya ni Kang kung bilihan ba ito ng buto. Tinanong ng matanda kung ano ang hinahanap niya, sabay kumpara sa kanya sa alagang aso nitong mabalahibo sa bahay. Tinuro ni Kang ang kanto ng tindahan at sinabing gusto niya ang lahat ng nandoon. Bukod sa mga kamatis, humingi siya ng buto ng lahat ng klase. Tapos ay tinanong niya ang matanda kung mayroon ba itong puno ng ubas, at sinabi ng matanda na mayroon siyang 5 taong gulang na. Biglang lumingon ang matanda at sinabi kay Kang na huli na para magtanim ng mga ito ngayon. Pinaliwanag niya na nag-aalala siya kung tutubo pa ba ang mga buto dahil ang daming binibili ni Kang, kaya naisip niyang mas mabuting bigyan ito ng babala. Tuwang-tuwa si Kang nang marinig ito. Nagpasalamat siya sa matanda para sa babala, pero sinabing huwag itong mag-alala. Tutal, isa siyang druid. Lumingon ang matanda, humanga sa sigla niya, tumawa, at sinabing huwag siyang babalik para magreklamo sa huli. Pagkatapos ay iniabot niya ang supot kay Kang. Bitbit ni Kang ang lahat ng binili niya at sobrang saya. Umalis siya at formal na nagpaalam kaya medyo nalito ang matanda. Kinuha niya ulit ang atensyon ni Kang dahil humihingi pa ito ng mas maraming gamit.
Lumingon si Kang nang magtanong ang matanda kung kaya niya bang bitbitin mag-isa ang lahat ng iyon. Lumipas ang oras sa palengke. Nagsimula nang lumipas ang sikat ng araw at humupa ang ingay. Sa huli, nakauwi rin si Kang. Matapos ang kaunting hirap, tinulungan din siya ng may-ari ng bilihan ng buto na bitbitin ang mga iyon. Ang kamangmangan ang pinakanakakahiyang bagay para sa isang druid at nahiya si Kang tungkol dito. Pagkatapos ay lumingon siya at nagdesisyong itabi muna ang lahat ng mga kagamitan para tapusin ang pagbunot sa mga damo. Biglang may lumitaw na ng gulat sa kanya. Isa itong matandang may sukbit na shotgun sa likod. Takot na nakatitig si Kang sa dulo ng baril. Tinanong ng lalaki kung balak ba niyang manirahan doon dahil ngayon lang niya ito nakita. Ilang sandali pa, nakasandal na ang shotgun sa isang sulok. Nagtatrabaho si Kang kasama ng matandang nagdesisyong tulungan siyang maglinis ng damo. Lumingon ang matanda at napansin ang isang kakaibang bagay. Tawa ng tawa si Kang at palaging may cute na ekspresyon sa mukha niya. Binalaan siya ng matanda na mainit ang bahaging ito ng bundok, pero kung hindi siya maghahanda ng maaga, maghihirap siya sa taglamig. Iyon ang masungit na lolo. Nagpakilala siya bilang kapitbahay ni Kang na si Zong. Kahit naghihinala kay Kang, tinuruan pa rin siya ng matanda ng lahat ng uri ng tips sa pamumuhay sa probinsya. Sinuring muli ng matanda ang binata. Sinabi niya na dahil ang laki ng katawan ni Kang, inakala niyang nakakatakot ito, pero isa pala siyang mabuting tao. Sabi ng matanda, dahil unang beses itong maninirahan ni Kang sa probinsya, kailangan niya itong palaging bantayan. Isang oras ang lumipas. Iniinat ng matanda ang sumasakit niyang likod habang nakahiga naman sa pagod si Kang. Tapos may napansin ang matanda. Dahil malakas siyang manigarilyo sa loob ng maraming taon, palagi siyang umuubo sa tuwing upo o tatayo. Tinanong ni Kang kung tumigil na siya sa paninigarilyo. Sumagot siya at inisip na kailangan niyang tiisin ang ubong iyon habang buhay, pero palihim siyang pinagaling ni Kang. Biglang may napansin pa siyang iba. Kailangan pa niyang pakainin ang mga hayop at asikasuhin ang halamanan niya. Mabilis na tumakbo palayo ang matanda habang nagpapaalam. Sumigaw siya para paalalahanan si Kang na huwag kalimutang ayusin ang kanyang mga bakod dahil sa mga baboy ramo at water deer, kung hindi ay pupunuin niya ang mga ito ng bala. Pinanood ni Kang ang pag-alis ng matanda, iniisip kung gaano kalaki ang ironya na bigyan ng babala ang isang druid na mag-ingat sa mga hayop. Maya-maya pa, humiga si Kang habang may pinapanood sa kanyang cellphone. Sabi ng doktor, 50% daw ng bawat pagkain ay dapat gulay, 30% ay protina, at 20% ay carbs. Nakahiga lang siya at pinakikinggang maigi ang bawat tip. Sanay na rito si Kang dahil lumaki ang mga druid na nakakatanggap ng turo at pagmamahal mula sa mga matatalinong nakatatanda. Sa ganitong paraan, talagang napakikinabangan ang internet at YouTube. Napansin ni Kang na ang doktor na ito ay may hindi kapanipaniwalang pagkaunawa sa katawan ng tao. Bumangon siya habang nakadiskubre ng iba pang pamamaraan para makatulong sa panunaw. Bigla siyang nakarinig ng pagtili. Lumingalinga si Kang, nag-iisip kung ano yon. Tapos ay tumakbo siya para kuhanin ang kanyang walis. Biglang nakita niya ang anino ng isang nilalang sa dingding. Nanigas siya, inisip kung water deer ba itong walang tigil sa pag-iyak. Lumuhod si Kang at sinabihan itong lumapit at kumalma. Natigilan siya sa kung gaano kakatakot ang hitsura ng usa. Pagkatapos ay banayad itong hinimas ni Kang at sinambit ang wild resonance na nagpapahintulot sa kanyang makipag-usap sa nilalang. Kasabay ng malambot na haplos sa balahibo nito, agad na dumaloy sa kanya ang mga emosyon ng usa. Naisip ni Kang kung baka nasa panganib ang anak nito. Tapos ay nakita namin ng malapitan ang umiiyak na usa sa lupa. Tumakbo si Kang papunta sa usa para sundan ito. Umiyak ang usa, nililingon siya habang medyo mabagal ang galaw ni Kang. Ngunit hindi tulad noon, kaya na niyang kalagkarin ang katawan ni Sihyon na hindi pa rin naging madali. Gayunpaman, napagpasyahan niyang hindi na siya pwedeng tumigil ngayon dahil kailangan niyang iligtas ang usang iyon. Bigla siyang may nakita sa likod ng mga puno. Ito ay ang dalawang usa. Lumuhod si Kang at tinanong kung ayos lang ba ito. Sinuri niya ito at nakita na mas malalim pala ang sugat kaysa sa inakala niya. Tapos ay may napansin siya. Tila gumagalaw ang buong kagubatan. Naramdaman niyang matindi ang enerhiya ng kagubatan, naglalaman ng napakaraming likas na enerhiya. Lumingalinga si Kang sabay sabing kung ganoon, natagpuan din niya ito sa wakas. Nahanap niya ang ilang halamang gamot sa malapit. Bumalik si Kang at humingi ng paumanhin sa pagkaantala, saka inilagay ang dahon sa sugat. Bigla niyang pinagaling ang maliit na usa at sinabihang magiging ayos din ang lahat. Tiningnan ng maliit na usa ang ating bida habang unti-unting nanunumbalik ang ulirat nito. Nakahinga ng maluwag si Kang nang tumayo siya. Isa lamang itong maliit na patibong. Tumingala siya sa langit. Lumubog na ang araw. Tiningnan naman ni Kang ang dalawang hayop at tinanong kung saan ba talaga ang uwian nila. Lumipat ang eksena sa kinaumagahan. Hirap na hirap ang ating bida. Ang totoo ay nag-squat siya, sinusundan ang isang video na gumagabay sa kanya. Payapang natutulog ang isang pusa sa labas habang may sumisigaw. Si Kang pala iyon na bumagsak sa lupa, sobrang hapdi ng kanyang mga hita. Pagkatapos ng insidente, binuhat niya ang anak ng usa pabalik sa kanyang bahay at iniwanan ng ilang prutas upang gumaling. Tumayo siya habang pinagmamasdan ang bundok.
Inakala ni Kang na isa lang itong ordinaryong bundok, ngunit mayroon pala itong mayamang ekosistem na umaapaw sa kulay ubeng aura. Naisip niya pa nga ang isang bundok na umaapaw sa enerhiya, kaya medyo naging sakim siya. Sa kanya naisip na nagre-record pala siya para sa YouTube habang dinidilaan ng pusa ang sarili nito. Tumayo si Kang at naisipang oras na para asikasuhin ang hardin. Maya-maya pa, handang-handa na siya kasama ang kanyang mga gamit. Sinuri niya ang mga biniling buto, mga kamatis, ubas, carrots, at lettuce. Pagkatapos ay napangiti siya at nagpa siyang ipamalas ang kanyang mga kakayahan sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Pagsapit ng tamang panahon para sa isang druid, dumadaan sila sa isang ritual para piliin ng kalikasan. Habang nagtatanim, sinabi niyang malamang iniisip ng mga tao sa mundong ito na ang mga druid ay isang uri ng diwata o duwende. Bigla niyang nabitawan ang maliit niyang dulos. Nagsimula siyang pagpawisan ng matindi at nakaramdam ng matinding kirot sa likod. Ang pagyuko gamit ang katawang ito ay nagdudulot ng matinding pagod sa kanya. Sa kanya naalala na ginugol niya ang buong kahapon sa pagtakbo sa buong bundok, pero napatingin siya sa hardin at pinulot uli ang dulos. Sinabi niya na bilang isang druid, responsibilidad niyang siguraduhin sisibol ang mga munting ito. Tiningnan niya ang pusa at sinabing babalik na sila sa trabaho. Nabaon ang maliliit na buto sa lupa, perpektong nakahanay. Sinabi ni Kang na ang paghahanap ng buto ng lugar nito ay isang sagradong gawain ng paglikha ng buhay. Maya-maya, tumakbo siya para itaboy ang pusa palayo sa hardin. Sa kataglayang isipan ng isang tunay na druid, ninamnam ni Kang ang saya ng pagtatanim hanggang sa tuluyan siyang napabuntong hininga. Naupo siya matapos ang mahabang oras, handa na ang lahat sa wakas. Tiningnan ni Kang ang hardin at sinabing ang ganda ng kinalabasan. Inabot niya ang kanyang kamay sabay sabing perpekto ito, tapos naglabas ng enerhiya at sinabing, sumibol. Nagsimulang tumubo ang mga buto, at sa isang iglap, naging luntian ang mga ito sa mismong harapan ng ating insi. Napansin din niyang mas mabilis na gumagaling ang katawan niya kaysa sa inasahan. Sinabi ni Kang sa pusa na nagpakahirap din siya at sumagot ito ng isang yaw. Pagkatapos ay naglakad siya palayo na pakanta-kanta hanggang sa mapansin niya ang isang tao sa pinto. Ito ay si masungit na lolo. Ang ibig kong sabihin, si Zhang. Napaubo siya ng mahina sa harap ng gate, saka tumawa at sinabing hindi siya papasok maliban na lang kung imbitahin siya ni Kang. Pero nagulat si Kang dahil pinaliwanag ni Zhang na naparito siya para magpakilala ng isang tao. Pinapasok siya ni Zhang at ipinakilala bilang kapitan ng nayon. Halos hindi makapaniwala si Kang. Nagsimulang humalakhak ng mahina ang matanda at sinabi sa kanya, kaya ikaw pala ang binatang galing sa Seoul. Nagtapat silang dalawa. Tiningnan siya ni Kang, nagtataka kung bakit nakatitig ito ng maigi sa kanya. Tapos bigla, tinanong niya kung inaalagaan ba ni Kang ang ibong nakadapo sa ulo niya. Ang tagal na niyang nabubuhay, pero ngayon lang siya nakakita ng taong may ibong nakadapo sa ulo. Tapos sinabi niya na dumaan lang siya para tingnan kung may problema siya. At dahil narinig din niyang may binatang taga-Seoul na nakatira rito. Medyo naiilang na napakamot ng ulo si Kang, sinasabi sa sarili na dahil lang ito sa matinding pagtitig ng matanda. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pag-aalala nito. Napansin ni Jung ang isang bagay sa likod ng bahay at tinanong kung kailan siya nakapag-ayos ng ganito kagandang hardin. Bilib na bilib ang matanda. Tinanong niya kung paano agad sumibol ang mga itinanim nitong buto. Sinubukan itong ipaliwanag ni Kang na sinabing mga punla pala ang itinanim niya. Mga punla at pinutol na sanga ang mga kamatis at ubas, kaya wala silang pinaghinalaan. Sinabi sa kanya ng matanda na akala niya ay puro lettuce lang ang alam niyang itanim dahil galing siya ng Seoul. Humarap siya kay Kang na nagpaliwanag na kailangan niya kasing magpapayat. Saka sinabi ng ginang na kahit ngayon, mukhang tipo siya ng lalaking hahabol-habulin ng mga babae. Sumulpot si Jong at nagtanong kung may kailangan pa siya. Kinamot niya ang balbas niya, nag-iisip kung ano ang alam ng isang laking syudad sa pamumuhay sa probinsya, at sinabihang huwag na siyang mahiya. Sabihin lang niya at tutulungan nila siya. Si Kang, na medyo naiilang, ay sumubok mag-isip tapos nagtanong kung pwede ba siyang humingi ng pabor. Nagpalit ang eksena paglipas ng ilang oras. Biglang inanunsyo ng karpintero na tapos na ang lahat sa perpektong kondisyon. Namangha si Kang sa nasa harapan niya. Isa itong vinyl greenhouse para sa mga pananim niya. Pinuri ng matandang babae ang mga karpintero sa mabilis na pagtapos kahit huling saglit na nang makiusap siya. Tinanong ni Zong kung ito ang kailangan niya ng tulong at kinumpirma naman niya ito. Bukod pa roon, nagbabalak si Kang na magtanim ng iba't ibang ornamental plants at hindi kaya ng iba sa mga ito ang maulanan. Nabanggit ng kapitan ng nayon na may lantas siyang orkidya sa bahay at pumayag si Kang na tingnan ito para sa kanya. Matapos ang usapan, nagpaalam na si Zhang dahil malapit ng oras ng pagpapakain sa mga hayop. Sinabihan siya ng matandang babae na palagin ng maayos ang lahat dahil kung maging maganda ang resulta, pera rin yon sa bulsa niya. At ganoon na lang, nang walang kahirap-hirap, nagkaroon si Kang ng sarili niyang vinyl greenhouse. Tapos pumasok siya, hawak ang telepono. Tinanong ni Kang kung nakikita ba ng lahat ng maayos. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na inilagay niya ang mga mas sensitibong ornamental plants doon,
at napagpasyahan na muna niyang itigil sandali ang pag-record. Agad siyang lumuhod. Inunat ni Kang ang kamay niya, naglabas ng enerhiya at sinabing sirkulasyon, at nagsimulang gumalaw ang lupa. Isa itong spell na pumukaw sa mga nilalang sa loob ng lupa. Kumuha si Kang ng kaunting lupa, at sinabi sa sarili na matagal na simula nang makakita siya ng ganito kabuhay na lupa. Nung panahong isa siyang druid, ang lugar kung saan siya nakatira ay nasa kalagitnaan ng kagubatan ng Oak. Ang mga pananim na nakasanayan niya ay mga puno ng prutas, olive, puno ng ubas, at mga puno ng mansanas. Bumilis ang tibok ng puso ni Kang sa isiping ang dami niyang pwedeng itanim dito. Naisip niya kung dapat ba siyang magtanim ng mga halamang gamot, at dahil may hangganan din ang kaalaman sa internet, naisip niyang kailangan niyang bumili ng mga libro. Biglang tumunog ang phone niya. Ito ay notification mula sa isang comment sa YouTube. Natulala si Kang sa dami ng comments hanggang sa mabasa niya ang isang nagtatanong kung druid ba siya, na ikinatuwa niya. Masyadong personal ang video at inisip niyang sino naman ang manonood nito. Pero naakit pa rin ang mga tao sa isang tunay na kwento. Para bang naging bahagi rin sila ng mismong proseso. Naging mausisa sila, nasiyahan, minsan nakaramdam ng lungkot, nakipagtalo, at matinding pumuna. Napagtanto ni Kang na ginagamit nila ang lahat ng ito bilang inspirasyon para baguhin ang kanilang sarili. Humarap siya sa pusa at sinabing inaasahan na niya ito. Talagang masaya si Kang na nagdesisyon siyang pumunta rito. Nagpalit ang eksena patungo sa sumunod na umaga. Natigilan ang ating bida sa isang bagay. Bumaba na ang timbang niya mula 150 kilo patungong 129, nakabawas ng kabuang 21 kilo. Sinabi ni Kang na kung magpapatuloy ang ganitong buhay niya, babalik ang sigla niya sa lalong madaling panahon. Bigla siyang pinagmasdan ng pusa. Nagre-record si Kang tungkol sa magiging routine niya ngayon, ang pagdidilig ng hardin at pagbisita sa matanda sa kabilang bahay. Samantala, napagdesisyonan niyang gumawa ng &e session habang binabasa ang mga comment. Ang una ay nagtatanong, Druid, gaano ka katangkad? Ang hubog ng katawan mo parang sa isang elite fighter. Ipinaliwanag ni Kang na 1.83 meters ang height niya, at ang timbang niya ngayon ay malapit din doon. Ang sumunod ay tungkol sa mga butas sa mga dahon ng perila sa nakaraang video niya na nagtatanong kung hindi ba siya gumagamit ng pestisidyo. Sinabi niyang hindi niya talaga gustong gumamit ng mga pestisidyo o insecticide dahil siya rin naman ang kakain nito sa huli. Sa kanya naalala at ipinaliwanag na gagamit siya ng mint para itaboy ang mga insekto. Tinapos na niya ang &e doon at pinasalamatan ang lahat. Biglang nakarinig ng malakas na pag-iyak. Lumingalinga si Kang sa bawat direksyon, hinahanap ang pamilyar na iyak na yon. Napansin niya ang anino ng isang hayop na sinusundan ng isang taong tumatakbo. Ito ay ang water deer na napakabilis na dumaan sa kanyang harapan. Sinabihan ng lalaki si Kang na huwag lang tumayo doon ng ganoon. Nanigas si Kang, hindi alam kung ano ang gagawin. Iyon ang matanda, galit na galit at hinahabol ang usa. Tiningnan ng ating bida ang shotgun ni Jong, at pinanood siyang maglaho sa paligid hanggang sa natauhan siya. Ano bang nangyari? Nasa panganib ang water deer. Bigla siyang nakarinig ng putok ng shotgun. Sinabihan siya ni Kang na maghintay, pero hindi siya marinig ni Jong. Nagsimulang kuminang ang mga paa ni Kang habang naghahanda siyang kumilos. Ginamit niya ang kanyang bind skill, at ipinulupot ito sa mga binti ni Jong. Lumingon ang matanda sa gulat. Habang naguguluhan siya, nilapitan siya ni Kang. Lumingon si Jong at nagtanong kung saan galing ang mga ugat na yon bago niya makita ang usa na tila nang gagalaiti na naman. Nakaisip ng mas magandang plano si Kang at isinigaw na alaga niya ang usa. Tinanong siya ni Jong kung niloloko ba niya siya, at sinabi ni Kang na totoo ito, dagdag pa na iniligtas niya ito sa isang patibong. Lumuhod si Kang at tinawag ang usa para patunayan sa matanda na totoo ang sinasabi niya. Nagkatinginan silang dalawa at sa gulat nila, masayang lumapit ang usa kay Kang. Nagtanong si Jong kung maayos ba ito gayong sinira nito ang buong taniman niya ng kamote, at sinabihang lagyan ito ng kwelyo. Nakinig si Kang sa kanya at sumunod ng walang tanong. Umalis si Jong pero ipinaliwanag na ang mga bala niya ay blanko, at kahit na masungit siya ay hindi siya nangangaso ng mga bata. Sinabi rin niya na may tamang panahon para sa pangangaso ng usa. Bukod pa rito, gumawa ang kapitan ng acorn jelly, kaya niya siya tinawag. Ipinaliwanag ni Zhang na gawa ito sa bahay at napakasarap kapag hinaluan ng kaunting letsugas at maanghang na sarsa. Pagkatapos ay nagpaalam na siya, at sinabihan siyang iwi na ang hayop na yon. Napabuntong hininga si Kang sa ginhawa at nagbabala sa usa na kapag pinakialaman ulit nito ang mga kamote ni Lolo, malalagot talaga ito. Pumalakpak siya nang may maalala, at narinig siyang pakiusapan ang usa na manatiling nakatayo sandali. Biglang nagkaroon ng bandana ang usa sa leeg nito. Umikot ito sa tuwa habang pinagmamasdan ni Kang kung gaano ito kaganda, para malaman ng iba na may nagmamay-ari rito. Saka natin maririnig si Kang sa malayo na sinasabing hahanapin na nila ngayon ang nanay nito. Lumipat ang eksena sa bahay ni Zhang. Kumakain siya ng isang uri ng pea. Inisip ni Zhang sa sarili ang pagpapalaki ng water deer. Sa totoo lang, hindi naman yon pusa o aso. Pero pagdating sa dulo, si Kang ay isang mabuting bata.
Bumuntong hininga ang matanda na may munting ngiti at sinabing talagang nakakapanibago ang batang iyon. Bigla na lang may nakita kaming naglalakad palapit. Si Kang iyon na iniwan ng usa sa bahay at mabilis na bumalik. Pagkatapos ay narinig niya ang isang sumisigaw ng hiyong. Tumingin siya sa may tarangkahan kung saan naghihintay ang 2 tao at isang sasakyan. Si Seo iyon na kumakaway sa kanya. Ipinaliwanag niya na may bakante siyang oras kaya naisipan niyang dumaan. Ipinakilala niya ang taong katabi niya bilang kanyang field manager. Namangha si Kang dahil ito ang taong nagrekomenda ng bahay na yon. Napakamot sa ulo si Kang habang sinasabing bahay nga talaga yon ng kanyang lola. Nagtanong si Seo kung ano ang pakiramdam ng tumira rito at sinabi ni Kang na gustong-gusto niya ito bukod sa ang tahimik pa. Pumasok siya at sinabihang sumunod sila. Nagulat si Seo at ang field manager. Napakislot pa nga ang mata ng kapatid ni Kang. Sa harapan niya, tapos na ang bahay. Tinawag ni Seo ang pansin ni Kang na sinasabing kahit paano niya ito tingnan, mukha itong bahay na pinagmumultuhan. Ipinaliwanag ni Kang na nilinis niya lang muna ito at saka na i-renovate. Habang sinasabi ng manager na medyo sobra naman yon, may napansin si Seo at nagtanong kung iyon ba ang mga garden bed na nasa video. Tumingin ang dalawa at napansing hindi naman pala ito masama. Pinuri ng manager ang paraan ng pagpapaganda niya sa lugar. Pagkatapos ay napansin ni Kang ang pagtulo ng luha nito kaya tinanong kung umiiyak ba siya. Ipinaliwanag ng manager na nakakaiyak makitang may nakatira na naman sa bahay na iyon dahil sinasabi lagi ng kanyang lola na pinagpala ang lugar na ito. Sumunod ay sinabi niyang sana ay manatili siyang malusog sa lugar na ito. Tinawag ni Seo ang kanyang hiyong na sinasabing may nakita siyang greenhouse at nagtanong kung pwede ba niya itong makita. Pinuntahan ito ni Seo para tingnan. Matagal na tumakbo-takbo si Seo na tila ba sinusuyod ang bawat sulok ng bahay. Napansin ni Kang na parang tuwang-tuwa ito, siguro dahil mas mukha na siyang malusog pagkatapos ng mahabang panahon. Bago pa nila mamalayan, papalubog na ang araw. Nasa sasakyan na si Seo na sinasabing nagustuhan niya ito. Sabi niya mas kalmado na siya ngayon at hindi niya inaasahang napakahusay magpalakad ni Kang. Dahil kay Kang na ang lugar na ito, sinabi niyang magdadala siya ng marami pang miyembro sa susunod, kaya mas mabuting ipaayos na ang lugar. Tumawa si Kang bilang pagsang-ayon sa kanya. Tinawag niya ang atensyon ng kanyang kapatid para magpasalamat sa pagpunta, at inanyayahang bumisita ulit sila kasama ng manager. Sumagot ang manager na talagang babalik siya. Bahagyang ngumiti si Xu at pinarating kay Kang na alagaan ang sarili nito. Bago siya umalis, sinabi niyang may paparating na regalo sa lalong madaling panahon. Umalis siya at kumaway mula sa sasakyan habang sinasabing malalaman din niya kapag dumating na ito. Pinagmasdan ni Kang na umalis ang kanyang kapatid na may bahid ng pagkalito at pag-uusisa. Pag-iwan sa kakaibang misteryong ito, ang mainit na sinag ng araw ay nagtatago sa likod ng papalayo at papahinang ugong ng makina. Ang huling nangyari noong araw na iyon ay ang pagdesisyon ni Kang na pangalanang Bangol ang USA. Lumipat ang eksena sa Gangnam, South Korea, sa gusali ng Lee Entertainment. Iyon ang main vocalist ng boy group na Tracker, si Jisoo. Nagulat dahil may nagpakita ng kung ano sa cellphone. Nagtaka si Jerome, ang main dancer, kung para saan ang biglaang sigaw na iyon. Ang leader at rapper na si Leo ay na-curious din. Sa background, makikita natin si Seo na dahan-dahang tumatawa hawak ang kanyang cellphone. Itinuro niya ang cellphone na nagpapakita ng isang higad. Siya ang guide vocalist ng banda. Nagtanong si Leo kung bakit nanonood siya ng ganoon, at ipinaliwanag ni Seo na iyon ay ang channel ng kanyang hiyong. Bigla na lang may nagsabing inner healing at nagtanong kung iyon ba ang channel. Si Aeon, ang sub-vocalist na nanonood din pala. Ipinaliwanag niya na medyo nahihiya na nakaka-relax itong panoorin kaya madali siyang nakakatulog. Sinabi ni Jisoo na ano't anuman, napakagaling talaga ng kapatid ni Seo. Magaganda ang mga pagkain at ang paraan niya ng pagtatanim ay nagpapamukhang masarap sa lahat ng bagay. Medyo hindi makapaniwala si Seo habang tinatanong siya ni Jisoo kung aabot kaya sa 1,000,000 subscribers si Kang. Tapos ay sinabihan niya si Jisoo na isasama niya ito sa susunod na biyahe. Biglang nagulat si Jisoo. Sinabihan niya si Seo na maghintay sandali at tinanong kung nag-aalaga rin ba ng water deer ang kapatid niya. Nalilitong tiningnan ni Seo ang screen ni Jisoo at nagtaka kung ano yon. Lumipat ang eksena sa USA na gumagawa ng kakaibang mukha. Sobrang pagod si Kang kaya halos hindi na siya makapagsalita. Bumalik siya sa paglalakad at tinatanong kung nagustuhan ba talaga nito ang pangalang Bangol. Habang naglalakad, ipinaliwanag niyang mas madaling magkaugnayan sa mga nilalang na nakalasap ng enerhiya ng isang druid. Ang pagbibigay ng pangalan ay isang aksyon ng matatag na pagbibigkis ng ugnayang iyon, isang hindi nakikitang lubid na namuo sa pagitan ng munting nilalang na ito at sa kanya. Ang katotohanan ito ay hindi lamang nakatuon sa mga bagay na humihinga at tumatakbo. May nahanap si Kang. Isa itong higanteng puno na puno ng mga dahon sa paligid nito. Ang ganap na katotohanan ay pantay na sumasaklaw sa kanila. Hinawakan ni Kang ang puno at nagpakilala. Nagsimulang magningning ng berde ang kanyang mga mata. Tinanong niya ito kung gusto nitong maging kanyang oren. Mula pa noong sinaunang panahon, tinawag na ng mga druid na oren ang mga halamang konektado sa kanila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng enerhiya ng kalikasan.
Ang oren ang nagiging mata at tainga ng kagubatan para sa kanyang amo. Para na rin itong pagmamarka ng teritoryo. Dahil binili niya ang lahat hanggang sa bundok sa likod ng bahay, kailangan ni Kang ng isang punto na gagawin niyang teritoryo. Pinili ni Kang ang pinakamalaking puno ng pino roon bilang kanyang oren. Kinakamot niya ang kanyang ulo at sinabing magkakasundo sila ng maayos mula ngayon. Lumipas ang oras sandali. Sa wakas, natapos ni Kang ang paglalakad niya kasama si Bangol at naisip kung dapat ba siyang bumisita kay Chief. May napansin siya. Biglang nagulat si Kang. Napagtanto niyang nahukay na ang lupa. Hinawakan ni Kang ang butas sa lupa. Sinuri niya na hindi ito gawa ng isang mabangis na hayop. At tulad ng patibong, may lumalapastangan sa lupain ito. Hindi alam ni Kang kung sino yon, pero desidido siyang turuan sila ng leksyon. Napagtanto ni si Hyun kung ano ang dapat niyang gawin. Mula pa noong sinaunang panahon, ang paraan para resolbahin ang ganitong mga bagay ay ang mag-ulat sa pinunong nangangasiwa sa lugar. Binuksan ni Kang ang pinto habang isinisigaw ang village chief. Nanigas siya sa pagkalito. Nakita niya ang babae mula sa malayo. Nagulat din siya sa presensya niya. Nanigas si Kang dahil isa yung 5 milyon won na electric bicycle. Ipinaliwanag ng babae na pupunta sana siya sa kanyang bahay. Kinuha niya ang halaman at ipinaliwanag na kaya siya pupunta sa bahay niya ay dahil hindi niya alam kung bakit naging ganito ang halaman kahit dinidilig naman niya ito gaya ng dati. Sinabi ni Kang na huwag siyang mag-alala at kinuha ang halaman. Naalala niya kung bakit siya pumunta para tawagin siya. Matagumpay niyang nailabas ang kanyang pagiging tagapagsumbong. Ilang sandali pa, uminom ng tsaa ang chief habang tinatapos niyang magpaliwanag. Maliwanag na ang lahat ng ginawa nila ay paglabag sa Wildlife Protection Law. Padabog na ibinaba ng babae ang kanyang tasa sa mesa, at sinabing walang silbi na hulihin sila sa akto sa mismong lugar. Ipinaliwanag niya na noong nakaraang tagsibol, nahuli niya ang mga lalaking iyon na tumakas gamit ang kotse tangay ang mga sibol ng Aurelia. Hindi makapaniwala si Kang habang sinasabi nitong nakatakas ang mga iyon, dahil ginamit nilang palusot na hindi mapapatunayang sibol ang mga iyon. Naalala niya na sa kasong ito, kailangan na niyang magdeklara ng state of emergency ngayon. Nagsimula siyang maghanap ng kung ano sa kanyang bag at ipinakita ang agenda para sa pagpupulong ng East District Village 1. Kailangan lang niyang pumunta sa community center ngayong gabi at magkakaroon din ng isang welcome party. Bahagyang nalito si Kang at napaisip tungkol sa pagpupulong ng ngayon. Nang gabi niyon sa East District Community Center, nagaganap ang isang napakasayang party. Isang lalaki ang napakahusay na humuhuni kahit lasing na at nagsimula pang maging mas masigla pagkatapos. Pinupuri ng isang babae ang hitsura ni Kang at sinabihan siyang subukan pa ang ibang mga pagkain. Umiinom ng sabaw si Zong habang nakikinig sa usapan nila. Napalilibutan si Kang ng mga pagkaing iniaalok nila sa kanya at naisip kung isa ba talaga itong pagpupulong ng ngayon. At sa gayon, nagsimula ang pagpupulong ng East District Village 1. Nakaupo ang lahat sa isang silid. Inihayag ng isang babae na sisimulan na niya ang ika-12 pagpupulong ng East District Village. At pumalakpak ang lahat habang pinag-uusapan ng iba ang mga kaganapan sa paligid ng nayon. Nabanggit nilang may nagnanakaw sa nayon at may ilang bagay na nahukay sa likod ng bahay ng bagong binata. Nagsimulang pagtalunan ng lahat ang isyu at sinabing hindi madaling susuko ang salarin. Iminungkahi nilang mag-organisa ng mga regular na pagpapatrolya upang bantayan ang nayon. Tinanong ng babae kung may tumututol. Sumagot ang lahat ng wala at nagustuhan nila ang ideya ng kanilang kasamahan. Sinabi ng babae na napagdesisyonan na at magsisimula ang plano bukas. Sa ibang bahagi ng silid, patuloy na nag-inuman at nagkakasiyahan ang ilang mas matatandang lalaki. Napansin ng bida na mabilis nga talaga nilang inaayos ang mga bagay-bagay rito. Tinanong ng direktor ng Sports Council kung siya ba ang binatang kalilipat lang. Nakausap ng ating bida ang direktor na nagsabing ikinagagalak niyang makilala ito at nagtanong kung siya ba ang nagdala ng cake. Sumagot ang bida ng at na ito ang unang formal na pagpapakilala niya. Sinabi ng direktor na napakasarap ng cake at natuwa naman ang bida. Ipinagpatuloy niya na sinasabing perpekto siyang maging wrestler ng Sarium, kaya medyo kinabahan ang bida. Sinabihan siya ng babae na huwag istorbohin ang binata dahil kalalabas lang nito mula sa operasyon kamakailan. Ang direktor, habang nakatingin sa babae, ay nagsabing mayroon itong kamanghamanghang potensyal, ngunit pinagsabihan siya ng babae na mahiya at sanay na lang ang mga wrestler na meron na siya. Isang maliit na aso ang lumapit, inamoy ang kamay ng bida at dinilaan ito kaya siya napangiwi. Tinanong niya kung kaninong aso iyon at sinabi ng direktor na Badu ang pangalan nito. Umakyat si Badu sa hita ng bida at natigilan ang lahat. Sabi nila madalas ma-stress si Badu kahit pa sa sarili nitong amo, kaya manghang-mangha sila na nakaupo ito sa hita ng bida. Nakaramdam ng kaunting pagtataksil ang direktor kaya nilapitan niya si Badu para kausapin, ngunit inangilan lamang siya nito ng may galit. At sa gayon, sa masiglang pagtanggap ng lahat, nagtapos ang kanyang unang pagpupulong sa nayon. Ilang araw ang lumipas, sa isang maaliwalas na araw, nagsimula ng vlog si Kang at sinabing nawala siya ng ilang sandali dahil marami siyang kinailangang asikasuhin. Ngunit may dala siyang mabuting balita.
Nakatakas na siya sa matinding labis na katabaan, nabawasan ng 5 kilo, at nabigyan siya ng pahintulot na mag-cheat day minsan sa isang linggo. Kaya nagpa siya sikang nakakain siya ng baboy ngayon. Habang naglalaway, sinabi niya na hindi na siya makapagpigil at talagang natatakam na siya rito. Inihanda na niya ang mga gulay na siya mismo ang nagtanim para ipare sa kanyang kakainin. Inilagay ni Kang ang kamera sa kanyang tabi at sinimulan na ang pagkain. Ginawa niya ang buong paghahanda, lettuce, dahon ng perila, baboy, at bawang. Ang katakam-takam na aromang iyon, na parang espiritu ng apoy na humahaplos sa balat ni Kang, ay nanatili sa kanyang bibig, sinundan ng mayamang katas na tila batis na umaagos sa kalaliman ng kagubatan. Iba't ibang gulay na tumubo mula sa enerhiya ng mundo, at ang buhay ng baboy na lumaki sa kalikasan, ay nasa loob lahat ng bibig ni Kang. Ang prinsipyo ng lahat ng nilikha ay siksik na nakapaloob sa isang balot na ito. Matapos pasalamatan ng pagkain, sinabi niyang wala nang mas magandang oras para ilabas ang bagay na yon. Bumalik si Kang na may dalang isang platong kimchi na ibinigay sa kanya ni village chief sa nakaraang pagpupulong at ibinalot niya ang karne sa burod na gulay. Ang pagkakatugma ng malutong at maasim na kimchi sa malinamnam na karne ng baboy ay tila isang tunay na piging. At sa gayon, nagpatuloy si Kang sa kanyang masarap na pagkain. Ipinost niya ang ginawang video at sinabing ang tagal na simula nang makakain siya ng ganito kasarap, kaya dapat niyang bagalan ang pagnguya sa susunod. Tinawagan siya ni village chief. Sinagot niya ito agad at tinanong kung anong nangyari. Sinabi nito na nag-aalala siya na baka pinahihirapan niya lang ang kanyang utak para sa mga orchid nang wala namang nangyayari. Sinabi niya na dadalhin niya ito sa kanya bukas at maigi niyang inalagaan ang mga ito at pinasalamatan siya ng chief. Sa kalagitnaan ng tawag, sinabi nito na dapat siyang bayaran sa kanyang ginawa. Sinabi ni Kang na hindi na kailangan at hindi siya umaasa ng kahit anong kapalit sa ginawa niya. Sinabihan siya nito na huwag tumanggi at tanggapin na lang ito ng buong puso, sabay sabing siya mismo ang magpapadala nito. Dahil napilitang tanggapin, ibinaba niya ang telepono at nagpaalam sa chief. Nakaramdam siya ng kaunting hiya, ngunit nagpa siya na tanggapin ito bilang pabuya ng pasasalamat. Pumasok ang bayad sa telepono ni Kang, at nung tiningnan niya ito, agad siyang nagulat. Nahulog ang telepono niya sa sahig. Tulala pa rin, muli niya itong tiningnan at napagtanto na pinadalhan siya nito ng 5 milyon won. Nanigas si Kang sa hindi mailarawang halagang iyon. Noong mga panahong ako'y isang druid pa lamang, sinasabi sa akin ng aking master ang mga sumusunod. Kahit inililigtas mo man ang isang orchid o natututong harapin ang kalaban, ang pagiging isang druid ay tungkol sa pagpapakita ng iyong abilidad. Kung masyadong marami ang iyong natanggap, huhusgahan ka ng tadhana ng mas maraming trabaho. Sasabihin niya ito ng napakagaan, pero para kay Kang, masyadong malaki ang 5 milyon won. Habang nanginginig na nakatingin sa bayad, sinabi niyang hindi ito 50,000 kundi 5 milyon at nag-isip kung ano ang gagawin niya sa ganoong kalaking pera. Sa pag-akalang kailangan niya itong ibalik, sinubukan niyang tawagan ulit ang punong na yon. Nauwi siya sa pagkakasermon at hindi man lang nagbago ang isip ng punong na yon. Huminga siya ng malalim at sinabing bibigyan na lang niya ito ng regalo. Malapit na ang anihan ng ubas, kaya sinabi niyang gagamitin niya ito para ipaggawa siya ng alak. Gumamit si Kang ng internet para bumili ng 220 litrong French oak barrels. Hindi ito mura dahil ang barel pa lang ay nagkakahalaga na ng halos 1,000,000 isa, pero sinabi niyang sulit ang bawat sentimo nito. Nakaramdam siya ng pangungulila sa mga araw niya bilang isang druid. Tumingin si Kang sa labas at sinabing hindi na kailangang magmadali. Hihintayin niya ang pinakamagandang kalidad ng mga ubas. Sa labas ng bahay ni Kang, may kumatok sa gate. Hindi alam ni Kang kung sino ito kaya tumayo siya para pagbuksan. Binuksan niya ang gate at nagtanong kung paano siya makakatulong. Nagtanong ang lalaki sa harapan niya kung ito ba ang bahay ni Kang. Sumagot si Kang nang at tinanong kung sino siya. Nagpakilala ang lalaki bilang Sean, sabay abot ng business card kay Kang. Sinabi niyang nandito siya dahil sa utos ni Ginoong Xu at nagtanong si Kang, utos ni Xu. Maya-maya pa, sa loob ng bahay, sinuri ng lalaki ang bubong. Nagtanong si Xu kung dumating na ang mga taga-kumpanya. Sumagot si Kang nang, tinitingnan na nila ang kabuuan ng bahay. Sinabi ni Xu na magaling silang kumilatis ng lokal na sining at nasa mabuting kamay si Kang. Bahagyang naiilang, nagtanong si Kang kung ito ba ang regalo ni Xu para sa kanya at sinabing hindi naman ito kailangan. Sinabi ni Xu na kailangan ito dahil mukhang handa na siyang makisama sa mga insekto sa kwarto. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing sasagutin niya ang mga gastusin, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Kang. Sinabi ni Kang na tatanggapin na muna niya ito sa ngayon. Sinabi ni Seo na tiyuhin ng isa sa mga miyembro ng grupo niya ang karpintero at aalagaan siya nitong mabuti. Idinagdag niyang pwede na lang siyang bayaran ni Kang ng autograph dahil fan nito ang pamangkin ng karpintero. Nagpasalamat si Kang sa tulong niya at sinabi ni Seo na tatawag na lang siya ulit mamaya. Natapos ng karpintero ang kanyang pagsusuri at nagtanong si Kang kung kumusta ang lagay ng bahay. Sinabi ng lalaki na pwedeng gumuho ang kusina sa susunod na bagyo at hindi na magtatagal ang bubong dahil sa mga anay. Nagtanong si Kang kung ganoon ba talaga kalala.
Ang bahay ng isang druid ay kadalasang itinatayo sa loob ng mga puno, bato, o gilid ng burol. Kaya hindi siya masyadong nabagabag at inisip na masasanay rin siya rito. Sinabi ng lalaki na kahit pineste ng anay, matibay pa rin ang bubong at maganda ang mga tisa ng bahay. Sinabi niyang mukhang matibay pa ang mga biga at haligi, at maayos ang kabuuan ng istruktura. Ang inaalala ko lang ay ang mga anay. Kapag hinayaan mo sila, hihina ang istruktura ng bahay. Sinabi ng ating bida na hindi maglalakas loob ang mga anay na kagatin ang isang druid, pero hindi siya dapat maging matigas ang ulo rito. Nagtanong siya kung magkano ang aabutin, at sinabi ng lalaki na hindi naman kalakihan, at pwedeng tumulong ang gobyerno sa gastusin. Na-excite si Kang at sinabing ipapaubayan na niya ang lahat sa lalaki, habang sinabi naman ng karpintero na sisiguraduhin niyang suriin ng maigi ang lahat. Maya-maya pa, sinabi niyang aalis na siya, at inamin ni Kang na medyo nakokonsensya siya. Ang malaman na tumutulong ang gobyerno ay nakabawas sa mabigat na pasanin ni Kang. Sinabi niyang magiging isang malawakang renobasyon ito habang lumulubog ang araw. Hindi na siya makapaghintay na matapos ang bahay. Dahil malalim ang iniisip, matagal na tumitig si Kang sa bahay, at hindi man lang napansin ang paglubog ng araw. Ilang araw ang lumipas, sa gayang market, ilang tao ang naglalakad malapit sa palengke, at napatitig si Kang, parang namangha. May isang matandang lalaki na nagtanong kung anong ginagawa niya roon, kaya nagulat si Kang, at sinabing mukhang nakakita siya ng multo. Nagtanong ang kapitbahay kung namimili siya, at sumagot si Kang nang. Nagtanong ang lalaki kung puro gulay ang pinamili niya, at sinabing mukhang pagkain ng kuneho ang lahat ng iyon. Sinabi ni Kang na umu-order siya ng ibang bagay online dahil sa magagandang diskwento. Napansin ng matandang lalaki na pumayat siya at nagpasalamat si Kang. Nang magtanong ang lalaki kung anong ginagawa niya rito, sinabi ni Kang na naghahanap siya ng mga halamang gamot dahil umahon siya sa bundok kamakailan at may hinukay na ilang bagay. Nagtanong ang lalaki, halamang gamot? At nagpaliwanag si Kang. Ilang araw bago yon, hinihingal si Kang habang hinahabol ang isang usa. May hinukay ang usa mula sa lupa at tumingin kay Kang. Inakala ng matandang lalaki na nagbibiro siya at pinagtawanan ang reaksyon ni Kang. Sinabi niyang kung gusto ni Kang magbenta ng halamang gamot, sana sinabi na lang niya sa kanya. Sinabihan niya si Kang na sumunod sa kanya, sabay sabing kailangan ng eksperto sa mga ganitong bagay. Nag-isip si Kang kung sino ang ekspertong ito papunta sa tanggapan ng punong nayon. Nagtanong ang punong nayon kung anong pinagkakaabalahan nilang dalawa sa ganitong init. Nagtanong si Kang kung siya ba ang eksperto, at sinabi ng lalaki na magandang kilala niya ito. Sinabi ng lalaki na gusto ni Kang magbenta ng halamang gamot, at sinabi ng puno, halamang gamot ka mo. Sumagot si Kang nang habang iniabot sa kanya ang plastic bag. Sinuri ng maigi ng puno ang kanyang dala at ibinuhos ang laman ng bag sa lamesa. Muntik nang sumigaw, sinabi niyang may wild ginseng doon, habang naibuga naman ng lalaki ang kanyang kape. Tinignan ng puno si Kang at sinermunan siya sa pagdadala ng ganoong halaman na nakalagay lang sa isang plastic bag. Umalinggaw ang tili ng punong nayon sa buong kapitbahayan, para sa mga ugat na lumago ng ilang dekada, hindi nagagalaw ng tao, at sumisipsip sa enerhiya ng bundok. Ang wild ginseng na dala ni Kang ay pambihira, at ang halaga nito ay maaaring umabot sa 10 hanggang 100 milyong won. Nagtanong ang puno kung saan niya natagpuan ang ganito kahalagang bagay, at sumagot si Kang na malapit daw sa tuktok ng bundok. Ipinaliwanag niyang nag-aalaga siya ng isang water deer, at ang usa ang nakahukay nito. Kinumpirma ito ng kapitbahay, at sinabing nilagyan pa nga niya ito ng kwelyo. Nagtanong sila kung pwede ba itong ibenta, at sinabi ng puno na mabebenta ito ng napakabilis. Kumuha siya ng ilang litrato at ipinadala iyon sa asosasyon ng mga kolektor, na sinasabihang maghintay sandali. Sinabi ng ginang na mahirap tukuyin ng walang appraiser, pero madali itong aabot sa mahigit 30 milyon. At sa tamang mamimili, pwede itong umabot ng 3 beses ng halagang iyon. Sinabi ng puno na mahalaga ang kwento sa likod nito, tulad ng mga lumang kwento tungkol sa mga nagpapakitang espiritu na ginagamit para umakit ng mga bibili. Sa sitwasyon niya, sinundan niya ang pinagpalang pahiwatig ng isang maswerteng usa para mahanap ito. Sinabi ng kapitbahay na puro kalokohan lang iyon, at sinabi ng ginang na siya na ang bahala sa pagbebenta nito para sa kanya. Nagpasalamat si Kang sa punong nayon at iniwan ang wild ginseng sa kanya. Umuwi na sina Ginoong Jiao at Kang. Nag-usap ang dalawa kung gaano kagara ang bahay ng puno. Nabanggit ni Jiao na ang yumaong asawa nito ay dating presidente ng isang malaking kumpanya. Nagtayo siya ng sarili niyang yaman, pero pagkatapos magretiro, halos hindi siya tumagal ng 3 taon. Ginugol ng puno ang lahat ng oras na yon para alagaan siya, na gusto lang naman sana magpahinga matapos palakihin ang kanilang mga anak. Sinabi ni Gio na ang pangolekta ng halamang gamot para buhayin siya ang dahilan kung bakit siya naging magaling at maabilidad. Ipinagpatuloy niya na sinasabing napakaswerte nito sa pera at hindi dapat mag-alala si Kang sa bentahan. Nakatanggap ng tawag si Gio at sinabing may nakahanap na silang mamimili. Sinabi niyang ang pinal na presyo nito ay umabot sa halos 100 milyon won at labis na nagulat si Kang sa halaga. Sinabi ni Gio na binili ito ng isang sikat na kumpanya at masaya siyang naging maayos ang lahat.
Habang tinatapik sa balikat, sinabihan ni Gyo si Kang na huwag maging mayabang dahil sa pera dahil talagang nag-aalala siya kay Kang. Tinignan ni Kang ang mukha ni Gyo at nakaalala ng isang sandali. Sa sandaling iyon, isang lumang alaala ang muling nagbalik sa kasalukuyan kasama ang Druid Master na palaging nasa tabi niya. Naisip ni Kang na ang tagal na rin simula noong may nag-alala sa kanya. Sinabi niyang kapag dumating na ang pera, bibili siya ng maraming bagay para makapagdiwang sila. Sinabihan siya ni Gyo na ayusin muna niya ang sarili niyang pataniman ng patatas dahil sinira ito ng usa. Habang humuhuni ang mga insekto sa damuhan na hindi man lang niya namamalayan, unti-unting nagiging bahagi si Kang ng nayong iyon. Matapos humupa ang kaguluhan tungkol sa wild ginseng, nagsimula na ang malawakang renobasyon ng bahay ni Kang. Sinabihan ng lalaki si Kang na tingnan kung ano ang gusto nitong baguhin sa bahay. Sabi niya, inalis na nila ang lumang bubong at ibabalik ito sa orihinal nitong taas, at palalakihin din nila ang bahay para idugtong sa banyo sa labas, kasama na ang bagong sahig. Sinabi ni Kang na mukhang napakaganda nito, na mas malaki ang bahay kaysa sa inakala niya, at sinabing ituloy lang ang plano. Tinanong ng lalaki kung anong gusto niyang gawin sa pader. Ipinakita ni Kang ang isang drawing kung paano niya ito gusto. Sabi niya, gusto niyang magtanim ng mga puno ng mansanas sa may pader sa labas tulad nito, at maglagay ng arkong gate na balot ng mga pulang rosas. Sinabi ng lalaki na magsisilbing natural na bakod ang mga tinik ng rosas, at mas mabuting maglagay ng dekuryenteng gate. Ipinaliwanag ni Kang na maraming pakinabang ang mga rosas. Sinabi ng lalaki na kailangan din niyang patibayin ang pader sa likuran para mas ligtas. At nakangiting sinabi ni Kang na inaasahan niya ang magandang trabaho nito. Parang taglamig na naging sibol sa lugar na iyon, unti-unting bumalik ang hugis ng lumang bahay. Isang lugar kung saan malayang dumadaan ang hangin, kung saan panandali ang humihimlay ang sinag ng araw. Tulad noong nabubuhay pa siya bilang isang druid, ang lugar na ito ay unti-unting nagiging isang tahanan. Nang madilim at tahimik na gabing iyon, sinabi ni Kang, habang kausap si Seo sa telepono, na hindi na magtatagal at matatapos na ang pag-aayos. Tinanong ni Seo kung doon talaga siya matutulog sa greenhouse. Sumagot si Kang nang, dahil maganda itong content para sa vlog at komportable naman dito. Kinumusta niya ang schedule ni Seo. May mga boses sa background na tinatawag si Seo, sinasabing magsisimula na ang recording. Sumagot si Xu kay Kang, sinabing sobrang abala niya kamakailan at nabanggit na malapit na silang mag-tour. Sinabihan siya ni Kang na huwag masyadong pagurin ang sarili at ingatan ang kanyang kalusugan. Sinabi ni Xu na hindi basta-basta ang pagiging idol kaya sinabihan niya si Kang na ang sariling kalusugan na lang nito ang intindihin. Sinabi rin niya na gagawa siya ng paraan para makadaan bago sila umalis papuntang Europa. Nagpaalam si Kang na ibababa na niya ang tawag at sinabihan siya ni Suo na matulog ng maayos bago matapos ang usapan. Baka sangiti sa boses ni Suo pero wala namang nakakatawa sa sitwasyon. Alam niyang walang pahinga ang pagtatrabaho ni Suo kaya palihim siyang nasasaktan, lalo na't ang tanging magagawa lang niya ay suportahan ito mula sa malayo. Sa paghiga niya rito, parang mas maliwanag at malinaw ang mga bituin. Kailangan niyang hintayin matapos ang pag-aayos para makapagpahinga si Seo sa bahay niya. Balot ng liwanag ng mga bituin sa loob ng greenhouse, dahan-dahang nakatulog si Kang. Kinabukasan, sa bundok sa likod ng kanyang bahay, sinigawan ni Kang si Bambi na tumigil sa pagsira ng mga sibol sa kanyang halamanan. Tuwing umaga sa loob ng isang oras, sinisimulan ni Kang ang araw sa pag-aalaga ng bundok. Sinusuri niya ang mga bagong sibol at pinakikinggan ang mga hinaing ng mga maliliit na nilalang sa paligid niya, pinapahupa ang nagkalat na natural na enerhiya ng gubat. Siyempre, kung hindi lang masyadong magulo ang munting ito, mas magiging madali sana ang lahat. Pero ang hirap naman siyang pagalitan matapos siyang dalhin ito sa wild ginseng. Mula nang magsimulang sumunod at tumulong si Bambi kay Kang, walang mag-akala na kamakailan lang ay sugatan siya. Bukod pa roon, panay ang hanap kay Bambi ng mga komento sa mga video ni Kang. At sa tuwing nagpapakita siya, biglang tumataas ang views kumpara sa mga karaniwang video. Takot na nakatitig si Bambi sa gitna ng gubat. Naramdaman ni Kang ang takot nito at nakaramdam ng kakaibang presensya. Inisip ni Kang kung may naramdaman bang kakaiba si Oren, at nagtungo sila sa isang dambuhalang puno. Ang isang druid na konektado kay Oren ay kayang makita at maramdaman ang lahat ng kanyang nadarama. Dumilat si Kang at nakitang bumalik ang mga magnanakaw. Pinipitas ng mga magnanakaw ang mga kabuting tumutubo sa paligid. Pinagalitan ng nakasombrero ang kasama nito, sinabing mali ang pagpitas niya, at patuloy na sinasabing hanggang ngayon ay hindi pa rin natututo ang tauhan niya. Sumagot ang tauhan na alam niya kung paano ito gawin ng tama at nainip lang daw siya. Sabi niya kailangan nilang maging mas maingat ngayon dahil nag-iba na ang may-ari ng bundok. Kinutya ng nakasombrero ang kanyang kasama, sinabing ilang taon na silang pabalik-balik sa lugar na ito, at inutusan ang tauhan na huwag magtamad-tamaran dahil may trabaho pa sila. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakahanap ng isang kumpol ng mga matsutake mushroom, sabay tawag sa kanyang tauhan. Sinabi nilang tumama sila sa jackpot dahil napakaraming matataba at malulusog na kabutroon. Nagsimulang mamitas ang nakasombrero at tinanong kung bakit nakatayo lang doon ang kanyang tauhan.
Tinawag ng tauhan si Yu at sinabing parang may kakaiba. Ilang mga hayop ang nagsimulang tumitig sa dalawang magnanakaw. Tinanong ni Yu kung anong ginagawa ng mga mababangis na hayop na ito. Sinabihan niya ang tauhan na huwag matakot at bumalik na agad sa pagtatrabaho. Isang pagyanig ang naramdaman sa kabubatan. Isang makapal na hamog ang bumalot sa kanilang dalawa, at nagsimulang ihampas ng mga hayop ang kanilang mga paa sa lupa. Galit na galit. Nagsimula silang lumapit sa dalawang bandido. Nagsalita ang isa sa mga usa, pero si Kang talaga ang nagsabing, binaliwala niyo pala ang babala ko. Natatakot ang mga tao sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Akala ko ang takot na iyon ang magpapalayo sa inyo, pero mukhang mas nanaig ang kasakiman nyo. Seryosong sinabi ni Kang, kung ganoon, hindi ko na kayo maaaring palampasin. Nagsimulang tumakbo ang mga bandido palayo sa mga nagagalit na hayop. Sabi ni Kang, sisiguraduhin kung hindi na kayo makakatuntong muli sa bundok na ito, habang hinahabol ng iba't ibang hayop ang mga bandido. Desperadong tinanong ng tauhan si Yu kung ano ba talaga ang mga bagay na yon. Sumagot si Yu na hindi niya alam at sinabihan itong tumakbo na lang at huwag nang lumingon pa. Mukhang hindi masaya, umungol ang baboy ramo kay Yu habang tumatakbo siya ng buong bilis. Sa pamamagitan ni Oren bilang tulay, kayang pag-isahin ng isang druid ang lahat ng may buhay sa gubat. Ang mga nakakonekta sa kapangyarihang ito ay nagiging mismong kagubatan na nagtataboy sa mga nanghihimasok. Sa inis ni Kang, sinabi niyang pinapalaki niya ang mga matsutake na yon para sa susunod na pulong ng ngayon. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, labis na napagod ang mga bandido. Sinabi ni Yu na may mali. Paikot-ikot lang sila. Iginigiit ng tauhan na hindi normal ang gubat at sinabing kailangan na nilang umalis agad. Sa pagtakas, natagpuan nila ng harapan si Bambi, na sinusubukan silang takutin. Nagulat ang tauhan at sinabi kay Yu na isa lang itong sanggol na usa. Sa lakas ng kabog ng dibdib, nainis si Yu at hinawakan ang kanyang pala. Sumugod siya kay Bambi at sinigawang tumabi ito habang napuno ng desperasyon ang mukha ng usa. Taliin ang kanilang mga binti. Gumapang at pumulupot ang mga baging kina Yu at sa tauhan, itinaas sila sa ere. Tinawagan ni Kang ang pinuno ng ngayon. Makalipas ang ilang sandali, sa pasukan ng gubat, bumaba sa kanyang sasakyan ang pinuno ng nayon na galit sa mga magnanakaw. Natuwa si Kang at nakarating din siya. Nag-aalalang nagtanong ang pinuno kung nasaktan ba siya, at kung nahirapan siyang hulihin ang mga ito. Tinanong din niya kung bakit mukhang bugbog sarado ang dalawang bandido, at sinabi ni Kang na baka nadapa sila habang tumatakbo. Sa galit niya, namukhaan niya ang dalawang bandido at sinabing sa wakas ay nahuli na nila ang mga totoong may sala. Sabi ng pulis, walang silbi ang pagtanggi dahil nakuhanan din sila ng video habang sinusubukang ibenta ang mga ninakaw na gamit. Inilarawan iyo ang nangyari na hinuli sila ng mga puno at nagwala ang mga hayop. Lumingon siya at tinawag na Tabasi Kang sabay tanong kung siya ba ang may-ari ng bundok. Sinabihan ang pulis na imbestigahan ito at tinawag siyang mangkukulam. Galit na tinanong ng pinuno kung anong sinabi niya. Lumapit siyang may hawak na patpat sa kamay at tinawag na baliw ang bandido. Sabi niya dapat nilang gawing jump rope ang mga bituka nito o kaya isokser ang bungo niya. Nagulat si Kang sa galit ng pinuno. Sinabi ng pulis na dadalhin niya sila sa istasyon para ayusin ang mga detalye. Ipinilit niyo na talagang inatake sila ng mga puno at minumulto ang bundok. Narinig ng isang pari ang kanyang mga sinasabi at tinanong kung bakit siya nagsisinungaling sa lupain ng Panginoon. Lumingon si Kang. Napansin niyang isa itong pari, ngunit napaisip kung sino talaga siya. Sa nakaraan kong buhay, ang mga pari ay tila laging nahahati sa dalawang grupo. Ang mga sakim na parang goblin at ang mga umuubos sa kanilang sarili sa paglilingkod para sa kanilang pananampalataya. Hindi bahagi ng anumang kaparian ang mga druid, ngunit ang pamumuhay nila ay kawangis din ng mga naglilingkod sa Diyos. Pinatunayan nila ang kanilang paninindigan sa pamamagitan ng mga paghihirap na kanilang tiniis. Tinawag ng mundo ang mga taong iyon na mga tagahanap o asetiko. Nagtataka si Kang kung anong uri ng pari ang nasa harapan niya. Ang pari, nagalit pa rin, ay nagtanong kung hindi pa sapat ang pagnanakaw. Ngayon kailangan pa rin nilang magsinungaling tungkol dito. Sinasabi sa mga kasulatan na ang mga nagtatago ng kanilang mga kasalanan ay uunlad, habang ang mga itinatanggi ito ay mas lulubog sa kailaliman, at ang pagtawag sa bundok na minumulto ay isang kalapastanganan laban sa monasteryo. Sinabi ng opisyal na nagsasalita lang sila ng walang kabuluhan para matakasan ang sisi, at nakumpirma na niya sa footage ang lahat ng nangyari. Ipinakilala niya si Kang bilang bagong may-ari ng bundok na naghabol sa mga bandido nang makita niya silang nagnanakaw. Nagpakilala si Kang, at sinabing hindi pa siya nakatira roon ng matagal. Sinabi niya na ikinagagalak siyang makilala, na ang pangalan niya ay Matt, at siya ang nangangalaga sa monasteryo. Sinabi ni Matt na lumabas siya para asikasuhin ang mga gawain ng simbahan, at kasalanan niya na hindi niya maayos na napamahalaan ang pagpasok sa bundok. Sinabi ni Kang na hindi niya ito kasalanan. Si Kang mismo ang naging dahilan ng kabuluhan. Ang monasteryo na pinamamahalaan ni Father Matt ay nasa parehong tagaytay ng lupain ni Kang. Ang pagtawid sa isang dalisdis ay didiretso sa kanya roon. Sa dami ng responsibilidad na iyon, halos hindi na ito babagsak sa kanyang mga balikat. Gayunpaman, siya muna ang yumuko ng walang anumang palusot.
Sa ginawa niyang iyon, nalaman na agad ni Kang kung anong klaseng tao si Matt. Sinuri ng pinuno ang mga bag ng mga bandido at nakitang inubos nila ang mga naroon. Ninakaw nila ang iba't ibang sangkap na pwedeng maibenta muli. Sinabi niya na dapat paghasyan ng pari at ni Kang ang mga nabawing gamit. Sinabi ni Kang na ayos lang dahil ang mga sangkap ay para sana sa susunod na pulong ng ngayon. Sinabi ni Matt na hindi rin niya kailangan ng kahit ano dahil para yon sa mga nakatatanda na makakain. Sinabi ng opisyal na dadalhin niya ang mga bandido sa istasyon dahil marami pang dapat imbestigahan. Sa sobrang galit, sinabihan siya ng pinuno na parusahan sila ng matindi. Sinabihan ng opisyal si Kang na babalitaan niya ito ng karagdagang detalye mamaya. Walang tigil sa pagmumura si Stella sa mga magnanakaw habang umaalis ang sasakyan ng pulis. Sa malutong na pagmumura ng punong nayon, hindi napigilan ng dalawang lalaki na mapangiti. At sa ganoong paraan, ang buong gulo kasama ang mga magnanakaw ay nawala na parang masamang hangin. Ilang araw pagkatapos ng pagsasaayos, ang bahay ay mukhang mas malinis kaysa dati. Sinabi ni Stella na halos hindi niya na makilala ang lugar at naisip niyang mas magtatagal ang binata na ayusin ang lahat. Sinabi ni Kang na may ilan pang natitirang kailangang ayusin pero hindi na ito magtatagal. Pinuri niya ito at sinabing ang bahay ay talagang mukhang matitirhan na ngayon. Nag-alok ng pagkain si Kang dahil naroon na rin lang siya, gamit ang ilang sangkap na kanyang inani. Hindi siya tumanggi, nagpasalamat siya sa imbitasyon. Isang boses ang nagmula sa tarangkahan ni Kang na tumatawag sa kanya, Lolo Yaong. Naglakad si Yaong papasok sa bahay ng binata. Tinanong ni Kang kung anong ginagawa niya roon, at nagtanong si Yaong kung pwede siyang humingi pa ng letsugas dahil iba ang lasa ng binili sa tindahan kaysa sa kay Kang. Sinabi ni Kang na pipitas siya ng isa pang puno na basket para sa kanya at tinanong kung gusto rin niya ng repolyo. Lahat ng dumaan sa kamay ng isang druid ay nangingibabaw sa lasa at nutrisyon. Kapag binigay mo sa mga halaman kung ano mismo ang kailangan nila, tiyak na lalago ang mga ito. Habang nag-aani, nagtanong si Kang kung nagbebenta ba ng sabon ang pari. Sinabi ni Stella na at paminsan-minsan ay nagdadala siya nito sa senior center. Nagtaka si Kang kung hindi ba sila nabubuhay lang sa mga donasyon. Sinabi ni Jung na ang mga monghe ay kayang tustusan ang sarili at walang tunay na dahilan para bumisita ang mga mananampalataya sa monasteryo. Binanggit nila na baka kailangan na nilang huminto sa lalong madaling panahon dahil napakahirap na ng pag-aani ng kawayan. Sinabi ni Stella na kamakailan lang ay inaalala iyon ng pari. Tahimik lang na nakikinig si Kang sa usapan. Mukhang mabuting tao si Father Mateo. Tila natural na pakiramdam ang tulungan ang isang katulad niya. Nagpasya si Kang na pag-isipan kung paano siya magiging kapaki-pakinabang balang araw. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Kang dala ang inihanda niyang pagkain, tomato salad. Nasabik si Stella. Pagtingin sa plato, tinanong ni Stella kung keso ba yung mga hiniwa sa tabi ng kamatis. Kinumpirma ito ni Kang, at sinabing naghanda siya ng isang kakaibang uri ng putahe para sa kanila. Kumagat sina Jung at Stella, pareho silang namula at nagulat. Pinuri nila ang pagkain at sinabing masarap, nakakapresko, at matamis ito. Masaya si Kang na nagustuhan nilang dalawa ang kanyang luto. Si Stella, na may gastritis, ay nagsabing ang pagkain ay parang pampaginhawang gamot para sa kanyang tiyan. Si Yaong, dahil sa pagiging matakaw, ay nagtanong kung pwedeng mag-uwi ng kamatis, habang pinagalitan naman siya ni Stella. Sinabi niya na kung kukunin niya ang lahat, anong makakain ng bata. Sinabi ni Yaong na hindi siya isang ligaw na hayop na nabubuhay sa kung ano lang ang makukuha sa paligid. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Kang. Para sa isang druid, ang masabihang masarap ang iyong mga ani ang pinakamataas na papuri. Sinabi ni Kang napipitas siya ng ilan pang kamatis. Ang kalikasan ay nagdudulot ng kagalakan sa mga tao, at bilang kapalit, inaalagaan ng mga tao ang kalikasan. Nang malaman niyang nasa sentro siya ng siklong iyon, naging tunay na masaya si Kang sa pamumuhay bilang isang druid. Samantala, sa isang beauty salon sa Jiangdang, napaka-cute niya. Sinabi niya na kailangang mag-subscribe ng lahat, at sinabihan ang babae na mag-iwan ng magandang komento. Sinabi ni So na gagawin niya ito para sa kanya. Alam mo namang channel yan ng kuya ko, di ba? Bakit ba todo promote ka rito, Hisu? Hindi ito pagpo-promote. Isa lang itong pagiging tapat na tagahanga. Kapag sinolo mo lang to, magkakasakit ka, at kailangan nating bigyan ng kaunting tulak ang bilang ng subscriber para manatili ang engagement. Alam natin kung paano yan. Walang kwenta ang mag-post na walang patutunguhan. Kung sakaling magpahinga rito si Dudley, mawawalan ako ng kasabay sa pagkain. Nalilitong nagtanong si Seo, Dudley. Sinabi niya na yon ang palayaw na ibinigay niya rito dahil sa sobrang lambing ng boses niya kapag kinakausap si Bambi. Tinanong niya si Seo kung hindi ba ito perpektong bumabagay sa vibe ng channel. Sinabi ni Seo na hindi siya masyadong sigurado rito. Tinanong niya kung sa kuya ba ni Seo ang channel na yon at sinabing tiyak na kasing gwapo rin siya ni Seo. Sigurado, sabi ni Seo. Nadagdagan ang timbang niya pagkatapos magkasakit. Pero noong bata pa siya, lagi nilang sinasabi na mas gwapo pa siya. Nagulat si Hee at sinabing para itong nakatagong panalong tiket sa loto. Sinabi niya na naintriga siyang makita kung ano talaga sa personal si Dudley. Nagninning ang mga mata ni Hee. Tinanong ni Seo kung anong problema.
Sinabi ni Hee na tutal nagpaplano rin naman ang grupo na kumuha ng sarili nilang content, bakit hindi na lang sila mag-record ng mga video. Sa bahay ng kuya mo, sa bahay ni Kang sa kasagsagan ng malakas na ulan. Simula sa linggong ito, inaasahang magsisimula ang tag-ulan sa buong bansa. Partikular na riyan, posibleng tumama ang malalakas na bagyo sa mga rehiyon sa timog at gitnang bansa. Si Kang, habang nakahiga sa sahig ng bahay niya, ay nagulat sa balita. Nakahinga siya ng maluwag dahil natapos ang pagsasaayos bago dumating ang bagyo. Sa pagdating ng balita tungkol sa huling bugso ng ulan sa tag-araw, nagsimulang humagupit sa bubong ang malalakas na patak. Talagang naging perpekto ang pagsasaayos ni Karpintero Lee, napakaginhawa na kahit ang paggugulong sa sahig ay nagbibigay ng matinding ligaya. Muntik nang makalimutan ni Kang na wala naman talaga siyang balak na ipaayos ang bahay noong una. Sinabi niya na hindi ngayon ang oras para doon at dumiretso sa kanyang aanihin habang sinusuri ang mga komento. Nabanggit niyang pupunta siya sa village hall para kumain ng karne at matsutake mushrooms kasama ang mga residente. Masaya siya dahil unang beses niyang matitikman ang matsutake at dapat siyang kumain ng mas maraming gulay kaysa sa karne para manatiling malusog. Tumaas ang bilang ng mga subscriber niya. Kasabay nito, dumami rin ang mga hate comment pero may mga taong sumusuporta sa kanya. Dahil dyan, naging maayos at malinis pa rin ang comment section. Sa isang hindi nagpapakilalang mundo, mahirap unawain ang isip ng mga nagsasalita ng masama. Pero kasing hirap din intindihin ang mga taong masigasig na ipinagtatanggol ang iba. Ang pakiramdam na iyon ay sadyang napakahalaga at lubos na pinahahalagahan. Sa pagkakataong ito, isang tao na lang ang patuloy na nagpupumilit sa Orsi Drew Theory at napapaisip siya kung sino kaya yon. Umani si Kang ng sapat na lettuce at repolyo, pero iniisip niya kung paano siya makakapunta sa village hall sa ganitong kalakas na ulan. Paglabas niya ng bahay, napagtanto niya kung gaano kahirap pumunta roon, pero napansin niya ang isang kotse na paparating mula sa direksyon ng syudad. Huminto ang kotse sa mismong harapan niya. Tinanong ni Jung kung ano ang ginagawa niya sa labas sa gitna ng bagyo, at sinabihan siyang sumakay agad sa kotse, dahil pareho lang sila ng pupuntahan. Umalinggaw sa hangin ang amoy ng inihaw na karnet kabute. Sinubukan ni Stella ang mikropono bago simulan ang pulong. Sinabi niya na ang mga nahuling magnanakaw ay hindi mga baguhan, nakagawa na sila ng maraming krimen at formal na inaresto ngayon. Ipinaliwanag niya na ang plano ng mga ito ay itago ang kotse malapit sa entrance ng nayon at gamitin ang daan sa bundok para magnakaw. Sinabi niya na ang malaking sisi ay nasa kanila, pero kailangan pa rin ng mas magandang pamamalakad sa nayon. Sa pagsang-ayon ng direktor, nagpatuloy siya at hiniling sa lahat na makinig ng mabuti. Nayon, isang masigabong palakpakan para sa pinakamalaking tagapag-ambag sa ating nayon. Umulan ng palakpak para kay Kang na mukhang masayang-masaya, dahil ang binata ang nagbigay ng lahat ng pagkain ngayong araw. Kumain tayo ng mabuti at ipagdiwang ang pagkaaresto sa mga walang hiyang kriminal na yon. Sinimulang tikman ng isang matandang lalaki ang mga kabute. Napansin niya kung gaano kasarap at kabango ito. Sabi pa ng isang lalaki na napakasarap nito at nagtanong kung ganito ba talaga dapat ito kasarap. Lumapit si Kang at nagtanong kung nagustuhan ba ito ng lahat. Sabi ng unang lalaking tumikim nito, nagiging isang malaking piyesta ang nagaganap. Tinanong ni Kang kung gusto rin ba nilang tikman ito sa ibang paraan. Tinanong ni Stella kung anong ibig niyang sabihin, at sinabi ng binata na napanood niya sa YouTube na masarap din daw itong kainin bilang samhap. Tinanong ng pinuno ng nayon kung alam ba niya kung gaano talaga kahalaga ang ligaw na matsutake. Pinagalitan niya ang binata, na sinasabing kung ganoon niya ito gustong kainin, dapat ibang kabute na lang ang ginamit niya. Kinuha niya ang ginawa nito at pinatikim sa kanya. Tinanong niya kung anong lasa. Sinabi ni Kang na masarap naman pero mas mainam kainin ng hiwalay at nagyabang naman ang pinuno dahil tama siya. Sinabihan siya ng lalaki sa mesa na makinig sa eksperto dahil nasubukan na ng pinuno ang lahat. Napatawa na lang si Kang at sinabing makikinig na siya sa kanila. Isang lalaki ang nagpasalamat sa kanya at sinabing hindi siya makakatikim ng ganito kahalagang pagkain kundi dahil sa kanya dahil nasanay na lang siyang ibenta ito at hindi mismong kainin. Sinabihan ni Kang ang lalaki na kumain ng marami at nagtanong kung dapat ba siyang mag-ihaw ng karne. Sinabi ng lalaki na hindi na kailangan dahil ang pinuno ng asosasyon ng mga kabataan ang bahala roon, at kung gusto ni Kang na siya ang gumawa, dapat ba siyang maging pinuno rin nito? Tinapos niya iyon sa pagsasabing kung kailangan ni Kang ng tulong, tawagan lang siya. Ang pinuno ng asosasyon ng mga kabataan ay nasa huling bahagi na ng kanyang 40 at nagpapatakbo ng isang manukan. Malapit sa kanya, maaamoy mo ang masarap na amoy ng tuyong butil na pampatuka. Nang sandaling iyon, isang pangarap ang sumagi sa isip ni Kang, at tinanong niya ang lalaki kung ayos lang ba na mag-alaga siya ng mga manok sa bahay. Tinanong ng pinuno kung saan galing ang biglaang ideya na ito. Sinabi ni Kang na makakakuha siya ng direkta ng mga itlog at ang cute kasi ng mga sisiw. Sinabi ng lalaki na may napakahirap na bahagi ito dahil nagiging sobrang dumi at sinabing katatapos lang i-renovate ni Kang ang bahay niya, sabay tanong kung gusto ba niya itong dumihan muli. Sumagot si Kang na naintindihan niya at naisip sa sarili na mas pag-iisipan niya itong mabuti.
Akala niya sanay na siya sa kalikasan, pero marami pang misteryo ang buhay sa probinsya. Gaya ng inaasahan, kailangang matutong magtanong ng isang druid kapag may hindi siya alam, at ang ilang ideya ay mas mabuting hindi na lang pakialaman kapag naintindihan mo na talaga ang mga ito. Katulad ng isang malagong puno na hindi na kailangang iunat pa ang mga sanga nito para lang maprotektahan ang sarili nitong lilim. At sa ilalim ng lilim na yon, napagtanto rin ni Kang na unti-unti siyang lumalago sa loob ng nayong ito. Kinaumagahan, patuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan sa nayon. Sinabi ni Kang na nakatanggap na siya ng 4 na emergency alert, at mukhang magtatagal pa ang malakas na ulan. Nagpatuloy siya sa pagsasabing na ihanda na niya ang greenhouse pati na ang mga daluyan ng tubig, kaya magiging maayos ang lahat. Pero ang tunay na problema ay ang mga baging ng ubas dahil baka sirain ng ulan ang lahat. Sinabi niyang pwede siyang gumamit ng salamangka para mas mapabilis itong lumaki, pero sigurado siyang hindi iyon karapat-dapat sa isang druid. Sa isip niya, nagtitiwala siya sa baging na kailangan nitong kumapit hanggang sa tamang oras. Nakatanggap ng tawag si Kang mula kay Lolo Jong. Nagsalita si Gio sa kabilang linya at tinawag ang binata. Tinanong ni Kang kung anong nangyari. Sinabihan ni Gio ang binata na pumunta agad. Tinanong ni Kang kung may sakit siya, pero sinabi ni Gio na kung may sakit siya, emergency services ang tatawagan niya. Na si number 28 ang may sakit. Sinabi niyang nandoon na ang veterinaryo, pero hindi nila ito kinakaya, kaya kailangan niyang pumunta ng mabilis si Kang. Nag-alala si Kang sa sinabi ni Gio at tinanong kung ang baka ba ang may sakit. Sa gitna ng kulog at mabagsik na bagyo sa kamalig ni Lolo Jong, nagmamadaling pumunta si Kang sa lugar. Tinawag siya ni Gio mula sa likod ng kamalig. Iyan ba ang veterinaryo? Tinanong ni Kang kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Gio na nawalan ng lakas si number 28 at bumagsak. Binigyan ng matanda ng mga numero sa halip na pangalan ang kanyang mga baka. Sinabi niyang ginawa niya yon para hindi siya mapamahal dahil ibebenta rin naman ang mga ito kalaunan. Kahit na ganoon, mukhang namumutla at pagod na pagod pa rin ang kanyang mukha. Tinanong ni Kang kung dapat ba niyang ilipat si number 34 sa kabilang kulungan. Sinabi ng matanda na masyadong sensitibo ang isang iyon at siya na mismo ang gagawa kung kailangan. Sinabi ng veterinaryo na kailangan muna nilang patayuin si number 28 dahil kapag nakahiga ng masyadong matagal ang baka, maaapektuhan nito ang paghinga nila. Tinanong niya kung siya ba si Kang at kung pwede ba siyang tulungan ng binata. Sumagot si Kang nang lumapit at tinulungan ang veterinaryo na buhatin ang baka. Pagkakita sa paghihirap ng baka, nagsalita ang binata. Sinabihan niya ang veterinaryo na maghintay sandali at subukan muna itong pakalmahin. Sinabi ng veterinaryo na hindi pwedeng gumamit ng pampakalma dahil buntis ito. Sinabi ni Kang na hindi gamot ang tinutukoy niya. Dahil nag-aalaga siya ng usa, may paraan siya kapag naguguluhan ito. Sinabi ng veterinaryo na hindi ngayon ang oras para magbiro. Nagsimulang humuni si Kang sa loob ng kamalig. Nagulat ang veterinaryo dahil kumakanta pa ito sa ganitong oras, pero napansin niyang nagsimulang kumalma ang bawat baka sa kamalig. Natulala ang veterinaryo sa nangyayari. Tinanong ni Kang ang veterinaryo kung ano na ang lagay ng baka at kung pwede na ba niya itong gamutin. Tinanong ng veterinaryo kung sino ba talaga si Kang. Makalipas ang ilang sandali sa bahay ni Lolo Zhang, umiinom ng kape ang veterinaryo at inalok naman ni Gio si Kang. Tumanggi ang binata at sinabing tubig na lang ang kanya dahil bawal sa kanya ang caffeine. Sinabi ng doktor na nagkalagnat si number 28 dahil sa stress, kaya mukhang lumalala ang mga sintomas kumpara sa totoong kalagayan niya. Nabanggit niya na sa kabutihang palad, maayos naman ang guya sa loob niya. Nagpasalamat si Gio sa kanilang dalawa sa pagtulong at sinabing makakahinga na siya ng maluwag. Tinanong ng veterinaryo kung paano niya nagawa iyon. Ang ginawa mo kanina, ang pag-awit, kanta ba talaga yon? Paano kumalma ng ganoon kabilis ang mga baka? Isa ba yung uri ng mahika? Ano ka ba talaga? At totoo bang nag-aalaga ka ng usa? Nautal si Kang habang sinusubukan niyang magpaliwanag. Nakatitig ng maigi ang veterinaryo kay Kang. Tinanong ni Gio kung ano ang biglaang kaguluhang ito. Nagmakaawa ang veterinaryo kung pwede ba itong ituro sa kanya ni Kang dahil yon mismo ang kakayahang kailangan ng isang veterinaryo. Palagi itong magagamit sa mga balisang hayop at napakalaking tulong nito. Nagsinungaling si Kang at sinabing isa lang itong western folk melody at napanood niya sa YouTube na nakakapagpakalma ng mga hayop ang paghum. Isang druid technique, paghum. Mukha itong pagkanta, pero isa talaga itong paraan para isabay ang paghinga mo sa kalikasan. Hindi ito isang bagay na madaling ituro o matutunan. Sinabi ni Gio na hindi siya naniniwalang tungkol ito sa teknike, kundi natural lang na gustong-gusto ng mga hayop si Kang, at sana nakita niya kung paano umakto si Beck noong nakaraang araw. Tinanong ng veterinaryo kung iyon ba ang sikat na si Beck. Kinumpirma ito ni Gio, at inulit na kumakalma ang lahat kapag nasa harap ni Kang. Huminga ng malalim ang veterinaryo at sinabing may nakita na siyang ganito dati. Isang taong natural lang na sinusundan ng mga hayop kahit ano pa ang dahilan. May ganoon ding kakayahan ng isa sa mga propesor niya sa kolehiyo. Isa siyang magaling na veterinaryo. Sinabi niyang kakaiba ang mga ganitong bagay at kahit anong pilit mo, hindi mo ito magagaya. At ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong matinding inggit sa ibang tao.
Nagmungkahi si Jayo na maging magkaibigan sila at tulungan ang isa't isa kapag kailangan. Na-excite ang veterinaryo sa ideya at sinabing 29 anyos na siya, sabay tanong sa edad ni Kang. Sumagot ang binata na mas bata siya ng 1 taon. Tinanong ng veterinaryo kung pwede ba siyang tawagan kapag may nangyaring ganito ulit. Sinabi niyang iba ang mga aso at pusa, pero mahirap kontrolin ang mga baka at kabayo. Sinabi ni Kang na makakatulong siya, pero hindi ng libre. Sinabi ng veterinaryo na sagot na niya ang pamasahe o kahit ano pa ang kailangan. Sinabi ni Kang na hindi ganoong bayad ang gusto niya. Sapat na ang simpleng pasasalamat o isang supot ng kamote. Naisip ng veterinaryo na kakaiba ang lalaking ito kaya diretsahan niyang sinabi kay Kang na medyo malabo ang sagot nito, pero gusto niya ito at excited siyang makatrabaho siya. Sinabihan ni Kang ang veterinaryo na huwag nang maging masyadong formal. Sinabi niyang magkapit-bahay sila ni Hoff kaya masyadong awkward sa pagitan nila. Humigop lang si Gyo sa kape niya habang nakikinig sa usapan nilang dalawa, isang mundong walang mahika. Pero kahit ganoon, mayroon pa ring nag-aalaga sa buhay, tulad ng isa pang uri ng druid. Dahil sa magkatulad nilang nararamdaman, dahan-dahang napangiti si Kang sa bago niyang kaibigan. Ilang araw pagkatapos ng insidente, ginagawa ni Kang ang daily vlog niya at tinatanong ang mga manonood kung gusto ba nila ng yes and no rain sounds. Dahil sa mahabang tag-ulan, nahihirapan si Kang na asikasuhin ang garden niya at natigil pa nga siya sa pagba-vlog. Dahil napakaganda ng ulan ngayon, napagdesisyonan niyang kunan ito ng video. Dahil dumalang ang mga videos niya, pinagalitan siya ni Sho at sinabihang mas magsipag at mag-post kahit na ano. Nabanggit din niyang nagpaplanong bumisita ang mga miyembro ng tracker. Hindi niya alam kung kailan eksaktong darating ang mga ito, pero alam niyang mabilis magiging maingay ang paligid. Habang nagbi-video, sinabi ni Kang na kung pakikinggan mong mabuti, iba-iba ang tunog ng ulan depende sa lokasyon. Parang isa itong harmony na ginawa mismo ng kalikasan. Pumasok siya sa plastic greenhouse at nagtanong kung ayaw ba ng mga tao sa tunog nito. May naramdamang kakaiba si Kang kaya napatingin siya sa likod ng greenhouse. Nagtaka siya kung ano yon at sinabing may naramdaman siyang kakaiba sa sulok na yon. Tumalo ng pusa ni Kang mula sa mga kahon. Nagtaka si Kang kung anong ginagawa nito roon. May mga ngiyaw mula sa likod na hindi galing sa mga pusa niya kaya nilapitan niya ito. Gulat na gulat siya nang makita ang isang maruming inang pusa at 3 kuting. Paano nakapasok ang mga pusang ito rito noong maulan na gabi rin na yon? Love Mew Veterinary Clinic. Naghihintay si Kang na tawagin, nakaupo habang katabi ang mga pusa. Ayos lang yan, mga maliit. Titignan na kayo ng doktor maya-maya. Sa loob ng plastic greenhouse, nakahanap siya ng inang pusa at mga kuting nito. Nang makitang nanginginig at nahihirapang huminga ang inang pusa, nagmadaling dinala ito ni Kang sa veterinaryo. Para malaman muna kung anong nangyari, binigkas ni Kang ang resonance spell. At ang eksenang nakita niya mula sa resonance ay ang inang pusa na basang-basa sa ulan, at hirap na bitbit ang mga kuting pababa ng bundok. Gumuho ang kuwebang tinitirhan nila dahil sa ilang araw na malakas na pag-ulan at naghanap sila ng masisilungan sa plastic greenhouse dahil naakit sila sa masaganang natural na enerhiya nito. Sa isip ni Kang, naiintindihan niya ang nangyari at napagtanto niyang lumaban ito ng husto para protektahan sila. Namukhaan siya ni Hoff at tinawag ang pangalan ni Kang. Napatingin si Kang kay Hoff, tinatanong kung siya ba talaga yon. Nakita ni Hoff ang pamilyar na pangalan sa intake form at naisip kung si Kang nga yon. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahang magkikita sila rito. Tinanong ni Kang kung klinika niya ito. Sumagot si Hoffnang at sinabing masyado itong maliit para matawag na klinika, tapos tinanong niya kung anong nangyari sa mga pusa. At bukod doon, nagdala pa siya ng 4. Sinabi ni Kang na nanginginig sila sa likod ng bahay niya at sinipon dahil naulanan kaya dinala niya sa loob. Binuhat ni Hu ang inang pusa para suriin ito. Sabi niya tumutulo ang sipon nito at may muta ang mga mata pero wala namang malala. Napansin din niyang bumaba na ang lagnat nito at magiging ayos din siya basta't kumain lang ng maayos. Nakahina ng maluwag si Kang. Sinabi ng veterinaryo na porket malusog sila. Hindi ibig sabihin na pwede na niya itong pakawalan pabalik doon. Maganda kung pababakunahan at ipapaspay at neuter ang mga ito, pero kung gusto lang naman talaga niya. Nagpasalamat si Kang at sinabing hindi na siya mag-aalala. Sinabi ng veterinaryo na ginagawa lang niya ang trabaho niya, saka tinanong si Kang kung pwede niya ba itong tulungan saglit sa isang bagay. Tinanong ni Kang kung paano siya makakatulong. Tumayo siya mula sa kinaupuan niya at sumunod kay Hoff. Tinanong ng binata kung anong lugar iyon. Sumagot si Hoff na dito nila inaalagaan ang mga hayop na nangangailangan ng masinsinang gamutan. Dinala niya ang binata sa isang pusa. Tinanong ni Kang kung may feeding tube ito. Sinabi ni Hoff na, dahil ayaw nitong kumain at kailangan nila itong pakainin ng liquid food. Tinanong ni Kang kung anong nangyari sa kanya. Dumating ang pusang ito na may jaundice. Naging naninilaw ang mga mata at gilagid nito at napakasama ng liver values niya. Pagkatapos ng mga test at fluid, umabot ng 600,000 won ang medical bill. Dahil malala ang kondisyon niya, kailangan siyang maospital. At pagkalipas ng ilang araw, umabot sa milyon-milyong won ang naipong gastusin sa pagpapagamot kaya bigla na lang nawala ang may-ari.
Kung sinabi lang sana niyang problema sa pera, baka nakahanap sila ng paraan. Pero sinabi ni Hawk na doon na mismo ito tumigil sa pagkain. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain, hindi siya kumakain. Nakabaluktot lang siya. Kahit hindi nakakapagsalita ang mga hayop, nakakaintindi sila. Alam niyang iniwan na siya ng may-ari niya. Tinanong ni Kong kung si Hawk ba ang nag-aalaga sa kanya sa buong oras at kung walang insurance na sumasakop sa mga gamot at liquid death nito. Sinabi ng veterinaryo na tama ang naisip niya. Ano pa nga bang magagawa ko? Sinabi niyang kaya niya itong iligtas at hindi siya pwedeng magbulag-bulagan lang. Isa akong veterinaryo at kailangan kong gawin ang tungkulin ko. Kahit paano, sinabi niyang kailangan niyang palitan ang feeding tube nito pero hindi ito tumitigil sa pagpumiglas. Nakiusap siya kay Kang na pakalmahin ito tulad ng dati. Sabi niya titingnan muna niya habang lumalapit sa kulungan ng pusa. Sinubukan siyang itaboy ng pusa pero sinabi ni Kang na ayos lang. Hindi kailangang matakot, sabay lahad ng kanyang kamay. Hinimas niya ang pusa at agad na nahulog ang loob nito kay Kang. Nalungkot at natuwa ang vet dahil agad nitong inilapit ang pisngi kay Kang. Habang kapag kasama siya, palaging nangangalmot ang pusa. Sabi ni Kang na sadyang maingat ang mga pusa at naisip sa sarili na walang hayop ang makakatanggi sa haplos ng isang druid. Nakiusap si Hawk na hawakan muna niya ito habang pinapalitan ang feeding tube. Sinabihan siya ni Kang na maghintay sandali at subukang bigyan ito ng treat sa halip. Hawak ng vet ang treat sa kanyang kamay. Sinabi niya sa binata na hindi talaga ito kakain ng kahit ano at baka kagatin pa siya. Sinabihan siya ng binata na subukan pa rin ito. Tiningnan ng pusa ang binata ng may kaunting takot pero nagbigay siya ng senyas na ayos lang ito. Dahan-dahang lumapit ang vet at inialok ang treat. Nagsimula itong kainin ng pusa. Gulat na gulat ang vet na sa wakas ay kumakain na ito at tinanong kung paano iyon naging posible. Sabi ni Kang, nalaman ng pusa na mabuti siyang tao at hindi na nito kailangan pa ng feeding tube. Laking pasasalamat ni Hawk at tinanong kung bakit ngayon lang ito kumain. Sinabihan niya ang pusa na ipagpatuloy iyon para makaalis na ito roon sa lalong madaling panahon. Doon niya lang ito napansin. Ang napakaraming peklat sa mga kamay ni Hawk mula sa walang pagod na pagsubok niyang iligtas ang pusang iyon. Naramdaman ni Kang ang magandang koneksyong namumuo sa pagitan ng pusa at ni Hawk. Walang gamot, walang iniksyon. Isang bagay lang na nagmula sa isang dalisay at mainit na puso. Ang pusa ay inampon ni Hawk na siyang pinakamalakas na kapangyarihang nagpapagaling sa mundo. Kinabukasan, sa waiting room ng tracker, pinapakinggan ng kaibigan ni Seo ang rain yesling ni Kang at sinabing ang ganda nito. Sabi ng isa pang miyembro, siya lang ang nakikinig niyan sa kabila ng pagiging abala nila ngayon. Sabi naman ng kaibigan na hindi niya maintindihan ang vibe. Sabi ni Seo, sigurado siyang naubusan na ng mafi-film si Kang, pero sinabi ng kaibigan na nag-enjoy pa rin ang mga tao sa comments kahit ganoon. Pagdadayat, mga hayop at ngayon maging listener na rin. Sa bagay, sabi niya, tungkol daw ito sa healing habang nasa probinsya. Tinawag sila ng manager dahil malapit na ang susunod nilang appointment. Nagsimulang lumabas ang lahat mula sa dressing room, pero napansin ni Seo na may isang miyembro ang hindi pa tumatayo. Sinabihan niya itong gumising na para makaalis na sila, pero walang sumagot. Gulat na nilapitan ni Seo ang kasama niya at tinanong kung ayos lang ba ito, hindi maintindihan ang nangyayari. Tiningnan din ng ibang miyembro kung ano na ang lagay ng kasamahan nila. Sabi nila, inaapoy ito ng lagnat. Sabi ng kasamahan nila, dapat daw siyang dalhin sa ospital. Sabi ni Jerome na magpapahinga siya pagkatapos, at isa lang itong simpleng sipon. Magiging maayos din siya kapag uminom ng gamot. Sinabihan siya ni Seo na huwag nang alalahanin ang schedule, at kapag hindi bumaba ang lagnat niya, kailangan siyang maospital. Sinabihan siya ng kaibigan ni Seo na huwag nang ipilit para hindi na mas lumala. Inabutan niya si Jerome ng gamot pampababa ng lagnat at tinanong kung bakit palagi na lang itong nagkakasipon, at halos kalahating taon na siyang laging may sakit. Sinabihan siya ni Jerome na tumigil sa kakasita. Sabi ni Seo, dahil masyado siyang may sakit, hindi siya makakasama sa kanila papuntang probinsya. Sabi ni Jerome na sasama talaga siya dahil content iyon ng grupo, at tinanong kung akala ba nila magpi-film sila nang wala siya. Tinanong ng isang miyembro kung ayos lang ba talaga sa kanyang humarap sa kamera ng ganyan ang itsura, at sinabing walang katumbas ang ganda ni Jerome kapag malusog. Pero kapag may sakit siya, nag-iba talaga ang itsura niya. Sabi ni Jerome, sasampalin niya ang bibig ng miyembrong iyon. Sinabihan siya ng miyembro na tigilan na kasi ang pagiging sakitin. Iginigiit ni Jerome na wala siyang sakit. Tumawa ang iba pang miyembro. Kinabukasan, sa tradisyonal na palengke ng Gaiyang, tinanong ni Gio kung nagligtas ba siya ng mga kuting. Sumagot si Kang Nang at iniwan ang inang pusa sa vet para makapon. Habang nasa bahay, siya muna ang nag-aalaga sa mga kuting. Sabi ni Gio, kaya pala ang dami niyang biniling laruan. Ipinagpatuloy niya sa pagsabing maganda silang alagaan ng mabuti para makahuli sila ng mga daga at insekto. Sabi ni Kang na hindi niya sila pinalalaki para roon. Sabi niya naisip niyang dumaan muna sa bilihan ng halaman. At binanggit na sabi ni Hawk na gusto ng mga pusa ang perilla leaves. Sabi ni Gio, hindi yon perilla kundi catnip, at sinabing mas magiging pasaway pa ang binata kaysa sa mga kuting.
Dahil nandito na rin tayo sa kalye na to, dumaan na rin tayo sa bilihan ng gawang kamay na tokwa. Gusto kong bumili ng soybean broth para makagawa ng kumbukso. Sumunod si Kang sa likuran niya. Nahiya siya dahil napagpalit niya ang perilla leaves sa catnip. Gusto na lang niyang maghanap ng butas na pagtataguan sa mga sandaling iyon. Maya-maya, sa tindahan ng gawang kamay na tokwa, kinausap ni Kang ang may-ari. Tinanong ng may-ari kung ang dati pa rin ba niyang binibili. Sabi ni Kang, gusto niya ng 3 bloke ng tokwa at 2 bote ng soybean broth. Nagsimulang umakto ng kakaiba ang may-ari, sabay ubo ng bahagya. Nagtaka si Kang kung bakit ganun ang inaasal niya. Pakiramdam niya ay may napakamali. Dahan-dahang napalingon si Kang sa likuran niya. Teka, bakit sobrang kahina-hinala ng aura ng lalaking iyon? Napansin ng lalaki na nakatitig si Kang. Hinila nito pababa ang sombrero at lumabas ng tindahan. Nagpasalamat ang may-ari sa lalaki at sinabing bumalik lang siya ulit anumang oras. Tinanong ni Gyo kung anong nangyayari at kung sino ang lalaking iyon. Habang nanginginig sa takot, sinabi ng may-ari na isa siyang kriminal at dating gangster sa Seoul, na nakalaya siya mula sa kulungan at lumipat dito. Umaasa si Gyo na walang mangyaring masama sa bayan nila. Patuloy na nakatitig si Kang sa pintuan at nag-iisip, isang kriminal. Naglakad ang lalaki sa kalsada, na nagdudulot ng kaba sa lahat ng taong nasa paligid niya. Hi!